Nababaliw na. Sa harap ng dalawang Marquee Realm expert na mas mataas ng dalawang malalaking realm. Si Su Chen ay ganap nang nagwala. Lumalabas na matapos niyang isang sipa lang ay sirain ang dantian ng matandang babae. Hindi niya pala ito balak patawarin. Agad niyang hinawakan ang Long Yuan sword. Walang ekspresyon ang mukha, at lumapit. Nang makita ang eksenang ito, direkta nang natigilan ang matandang babae. Anong gusto mong gawin? Ako ay miyembro ng Council of Elders. Kung maglakas loob kang patayin ako, hindi ka patatawarin ng Council of Elders. Gayunpaman, katatapos lang niyang magsalita, iwinasiwas na ni Su Chen ang kanyang espada at direkta siyang pinatay. Nang makita ang eksenang ito, lahat ng mga estudyanteng naroroon, kabilang ang principal, ay ganap na nagulat. Hindi nila inaasahan na maglalakas loob siyang hayagan na patayin ang guro ng paaralan. Sakto namang biglang tumunog ang system notification. Ding! Natuklasang pinatay ng host ang isang Marquee Realm expert. Ang chi and blood value ay tumaas ng 300. Ang pagpatay sa isang Marquee Realm expert ng lampas sa antas ay nagbibigay sa host ng body temperang martial skill. Ang Undying Golden Body. Binabati kita host sa maagang pag-unlock ng system shop. Maaari nang gumamit ng killing points para makipagpalit ng mga item. Katatapos lang tumunog ng system. Nagsimulang mabilis na lumakas ang aura ni Su Chen. Na tila gustong magbukas ng isang espasyo. Takot na tiningnan siya ni Meng Chen. Ito ay isang breakthrough. Walang nakakaalam na sa ganitong sitwasyon ay gusto pala niyang mag-breakthrough. Putang ina, hindi nga maipagkakaila si Boss Su. Isang araw, sunod-sunod na breakthrough. Tao pa ba to? Hindi napigil ang magreklamo ni Wang Lin. Pakiramdam niya ay lalo pang lumalaki ang agwat nila kay Su Chen. Sa sumunod na segundo, isang sinag ng dugong liwanag ang pumailan lang mula sa kanyang katawan patungo sa langit. Isang 10 zang na lawak na cheesy ang agad na namuo. Sa gitna ng dumadagundong na kulog, isang kidlat ang biglang bumagsak. Isang guro ang takot na nagsabi, Ito ay isang Thunder Tribulation. Nagkakamali ba ako? Putang ina, ang pag-breakthrough sa cheesy realm ay nagdulot pa ng Thunder Tribulation. Ang Thunder Movement ay nangyayari lang kapag ang isang Marquee ay nagbi-breakthrough sa Martial King. Unang nagulat si Feng Yu. Pagkatapos ay humalakhak ng malakas. Sa mga alamat, ang cheesy ay nahahati rin sa 3, 6, at 9 na antas. Ang pinakamataas na antas na cheesy ay sasalubungin ng Thunder Tribulation. Ang itsura mo ngayon, humalakhak ng malakas si Feng Yu. Ang Luocheng Technical College sa pagkakataong ito ay talagang malapit ng umangat. Lahat ng guro at estudyante, protektahan niyo siya. Sino mang lumapit, kahit sino pa siya, patayin. Agad na nagutos si Feng Yu. Nanguna sa pagbabantay sa tabi ni Su Chen. Malamig na parang yelo ang kanyang mga mata. Malinaw na para maiwasan ang sino mang manggugulo. Sakto namang isang kidlat ang bumagsak. Direkta niyang ginamit ang Yan Mo Kuang Bao, Flame Demon Fury. Pilit na ginamit ang kanyang katawan para ay absorb ang kidlat. Kasabay nito, ginamit niya ang Undying Golden Body. Ginamit ang kidlat para ay temper ang kanyang katawan. Sa sandaling ito, mabilis pa ring lumalawak ang cheesy. Umabot na ito sa 50 zang at wala pa ring balak huminto. Kumakalma na ang ekspresyon ng matandang si Mo Tangjuang. Ang taong kayang bumuo ng 30 zang na cheesy ay maituturing ng isang henyo. Ang 40 zang ay sapat na para maging isang prodigy. Ang 50 zang ay isang demonic talent. At ang higit sa 50 zang ay wala ng katawagan. Dahil sa kasaysayan ng Huaxia, isa lang ang lumitaw. Ngayon, lumitaw na naman ang isa pa. Hindi maaaring mamatay si Su Chen na ito. Ang ganitong talento ay talagang hindi maaaring manatili sa Luocheng Technical College. Maaari lamang itong gamitin ng Council of Elders. Kung hindi, hindi niya kayang isipin kung ano ang mangyayari. Sa wakas, makalipas ang ilang sandali, unti-unting nawala ang kidlat. Ang damit sa kanyang katawan ay nasira na at nahulog. Inilalantad ang matipunong mga kalamnan sa loob. Malabong may kidlat pa ring nakapalibot dito. Ang Heaven Rank Martial Skill na Undying Golden Body. Dahil sa kidlat, direkta niyang na-cultivate ito hanggang sa small completion. Ang kanyang cheesy ay matagumpay ding naging 100 zang. Umabot sa 2-star cheesy realm. Mula sa Chi and Blood realm, direkta siyang nag-breakthrough sa 2-star cheesy realm. Gaano katindi ang talentong ito?
Hindi na ininda ni Meng Chen ang kanyang mga sugat. Lumapit kay Su Chen. Tuwang-tuwa siyang tiningnan. Ngunit hindi makapagsalita. Bago pa makapagsalita si Feng Yu, naunang nagsalita ang matandang si Mo Tangjuang. Su Chen, sa talento mo, hindi ka dapat manatili rito. Si Feng Yu ang unang hindi nakatiis. Direkta siyang nagmura ng malakas. Matandang walang kamatayan. Hindi siya dapat manatili rito. Dapat ba siyang nasa ibabaw ng ulo mo? Sa harap ko pa nagnanakaw ng tao. Karapat-dapat ka ba? Putang ina mo. Feng Yu, dapat alam mo ng malinaw na ang talento niya ay hindi dapat manatili sa inyong Luocheng Technical College. Ganyan lang. Masasayang lang ang talento niya. Makatitiyak ka ba na ang matatanggap niyang traitor rito ay mas maganda kaysa sa Imperial Sect? Sa Imperial Sect lang, ang kanyang talento ay lubos na mapapaunlad. Su Chen, umaasa akong pag-isipan mong mabuti. Ang iyong limitasyon dito ay ang limitasyon ng Luocheng Technical College. Napakalimitado. Ngunit kung pupunta ka sa Imperial Sect, nangangako akong sapat ang lakas ng Imperial Sect para itaas ang iyong limitasyon hanggang sa walang hanggan. Dapat mong pag-isipan ang iyong sarili. Nang marinig ito, malamig na ngumisi si Su Chen. Pagkatapos ay mahinang nagtanong, pinatay ko ang mga tao mula sa inyong Council of Elders. Hindi ba't gusto niyong mag-higanti? Gusto niyo pa akong dalhin pabalik para bigyan ng mas magagandang cultivation resources? Nang marinig ito, kumunat din ang noo ng matandang si Mo Tangjuang. Ang bagay na ito ay talagang napakahirap lutasin. Ngunit ang iyong talento ay hindi rin maaaring sayangin. Ire-report ko ito sa Council of Elders. Basta't taos-puso kang aamin sa iyong pagkakamali. Pagdating ng panahon, sinangkay kang hihingi ng tawad sa mga pinuno ng Council of Elders. Pagkatapos ay magbibigay ka ng paliwanag sa mga foreign students. Taos-pusong hihingi ng tawad. Ang natitira, aayusin na ng Council of Elders para sa iyo. Mula ngayon, kailangan mo lang mag-focus sa cultivation. Nang marinig ito ni Su Chen, direkta siyang tumawa. Sa madaling salita, kailangan kong humingi ng tawad sa Council of Elders. Pagkatapos ay kailangan ko pang humingi ng tawad sa mga dayuhang demonyong ito. Magmakaawa para sa kanilang kapatawaran. Si Su Chen, hamak lang ang buhay ko. Pagkatapos mismo ng martial exam, kinamuhian ako ng mga malalaking unibersidad. Tanging ang Luocheng Technical College lang ang handang tumanggap sa akin. Mula ngayon, tiyak na hindi ako lilipat sa ibang akademya. Noon hindi, ngayon lalo na. Ang utusan akong maging aso. Pasensya na, wala akong ganyang ugali. Pagkasabi nito, nagbago ang ekspresyon ng matandang si Mo Tangjuang. Sina Feng Yu at ang iba pang mga guro naman ay tuwang-tuwa. Iyon mismo ang hinihintay nilang sabihin niya. Talagang hindi sila nagkamali ng tingin sa kanya. Matandang walang kamatayan. Gusto niyong nakawin ang tao mula sa aming Luocheng Technical College. Hindi pa kayo karapat-dapat, bagamat nasa huling ranggo ang aming Luocheng Technical College. Gagawin namin ang lahat para alagaan si Su Chen. Hindi mo na kailangang mag-abala pa. Nang marinig ito ng matandang si Mo Tangjuang, huminga siya ng malalim. Sobrang walang magawa. Ang bagay na ito ay lumampas na sa saklaw ng kanyang kontrol. Akala niya ay isang maliit na hindi pagkakaunawaan lang. Maayos sa pamamagitan ng pagkakasundo. Sino ang mag-aakala na sunod-sunod na magdudulot ng kamatayan? Ngayon, isang guro pa mula sa Council of Elders ang pinatay. Ang bagay na ito, maaari na lang niyang i-report sa Council of Elders. Feng Yu, pansamantala nating isantabi ito. Ang pangunahing layunin ko sa pagpunta rito sa pagkakataong ito ay dahil sa 3 buwan mula ngayon. Gaganapin ang Inter-Academy Exchange Conference. Ang venue sa pagkakataong ito ay sa Xinghe University. Pagdating ng panahon, huwag niyong kalimutang dumalo. At saka, sa pagkakataong ito, ang mga nasa huling ranggo ay maaaring i-merge. Sinabi ng matandang si Mo Tangjuang ang pangunahing layunin ng kanyang pagpunta. Ipinaalam kay Feng Yu. Kumunat lang ang noo ni Feng Yu. Walang pakialam ang mukha. Ang tinatawag na exchange conference. Para lang naman tayong mga akademya na maging tagasunod. Ano ang silbi ng pagdalo o hindi? Tutal, sa loob ng maraming taon, ang Luocheng Technical College ay laging kumakain ng tira-tira ng iba. Feng Yu, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Sobrang walang magawa ang matandang si Mo Tangjuang. Bakit ba hindi marunong mag-ingat sa bibig ang taong ito?
Ano ang dapat sabihin? Ano ang hindi dapat sabihin? Hindi ba niya alam lahat? Bakit ba siya nagsasalita ng walang pakundangan? Walang problema. May mali ba sa sinabi ko? Sinulyapan siya ni Feng Yu. Ang kanyang walang pakialam na ekspresyon ay ikinagalit ng husto ng matandang si Mo Tangjuang. Muling tiningnan ng matandang si Mo Tangjuang si Su Chen. Naging seryoso ang kanyang ekspresyon. May isa pa akong bagay. Naramdaman ni Su Chen na may hindi tama. Alam niyang hindi ito maaaring matapos ng ganoon kadali. Ang batang ito, napakaraming foreign students ang pinatay. At sinangkay pang pinatay ang guro ng Council of Elders. Ang bagay na ito, kahit papaano, kailangang bigyan ng paliwanag ang Council of Elders. Kumunat ang noo ni Feng Yu. Bumaba ang kanyang boses. Agad na lumitaw sa harap ni Su Chen. Tinakpan siya sa likuran. Anong gusto mo? Pagkasabi ng matandang si Mo Tangjuang. Kung gayon, lumabas ka na. Sa sumunod na segundo, isa pang figure ang lumitaw sa tabi niya. Malinaw na isang Martial King. Feng Yu, ginagawa lang namin ang aming trabaho ng patas. Huwag mo kaming pahirapan. Pagkasabi nito, hinaranggan ng matandang si Mo Tangjuang si Feng Yu. Habang ang isa pang tao ay sumugod diretso kay Su Chen. Sinabi ng Martial King na may puting buhok. Bata, interesado ako sa iyo. Sumama ka sa akin. Huwag kang mag-alala. Ang iyong talento, pinahahalagahan ito ng Council of Elders. Hindi ka nila papatayin. At hindi rin nila sisirain ang iyong cultivation. Ngunit hindi naniwala si Su Chen sa mga ito. Kahit hindi siya patayin, hindi sirain ang kanyang cultivation. Baka ikulong siya ng habang buhay. Pilitin siyang maglingkod sa Council of Elders. Kung ganoon, ano pa ang silbi ng ganoong buhay? Umalis ka. Sakto namang malapit nang tumama ang atake ng Martial King na may puting buhok kay Su Chen. Isang malakas na puwersa ang biglang lumitaw. Direktang nagpatalsik sa kanyang atake. Nang makita ito, tuwang-tuwa si Su Chen. Mabuti na lang at dumating siya sa tamang oras. Nang makita ng Martial King na may puting buhok na si Mo Changfeng ang kumilos. Direkta siyang natigilan. Mo Changfeng, anong gusto mong gawin? Hindi mo binabantayan ang abis. Naglakas loob ka pang umalis sa iyong pwesto. Malamig nang umisi si Mo Changfeng. Anong pakialam mo? Ako ang garrison commander. Paano ko babantayan ang abis? Kailangan mo pa bang magturo sa akin? Sa halip, ikaw, kung ganyan ka kagaling, pumunta ka sa abis. Pumunta ka sa battlefield. Pumatay ka ng mga miyembro ng ibang lahi. Putang ina, dito ka na ambubuli ng bata. May mukha ka pang tumahol. Nang mapag-alitan ni Mo Changfeng hanggang sa hindi na makatingin. Napakasama ng ekspresyon ng Martial King na may puting buhok. Si Su Chen naman ay nakahinga ng maluwag. Mabuti na lang at agad niyang dinurog ang token na ibinigay sa kanya ni Mo Changfeng. Kung hindi, mapanganib na sana siya ngayon. Si Feng Yu naman ay humalakhak ng malakas. Noong una ay nag-aalala pa siya. Ngunit matapos makitang dumating si Mo Changfeng para iligtas si Su Chen. Sa wakas ay gamaan na ang kanyang dibdib. Mukhang hindi niyo madadala si Su Chen ngayon. Ha ha ha. Humalakhak ng malakas si Feng Yu. Umalon ang liwanag ng kanyang kamao. Sumuntok, na tila gustong direktang durugin ang matandang si Mo Tangjuang. Nababaliw ka na. Nababaliw ka na. Hindi nang ahas ang matandang si Mo Tangjuang na maging tulad ni Feng Yu. Na walang pakialam sa kahihinatnan at kumikilos. Isang ganap na desperadong paraan ng pakikipaglaban. Napilitan siyang umatras ng paulit-ulit. Nagtatanong ang Martial King na may puting buhok. Mo Changfeng, ito ay usapin ng aming Council of Elders. Sigurado ka bang makikialam ka? Council of Elders o hindi? Wala akong pakialam sa Council of Elders. Ngunit may utang na loob ako kay kapatid na Su Chen. Ngayon, natural na hindi ko siya hahayaang dalhin ninyo. Pagkasabi nito, napakasama ng ekspresyon ng Martial King na may puting buhok. Tiyak na hindi siya kalaban ni Mo Changfeng. Kung desidido si Mo Changfeng na protektahan si Su Chen, talagang wala siyang paraan para dalhin si Su Chen. Kung iimbestigahan ito ng Council of Elders, Mo Changfeng, hindi mo ito kakayanin. Kung kakayanin ko o hindi, hindi mo na kailangang pakialaman. Kahit hindi ko pa kayanin. Nasa likod ko pa ang militar. Gusto kong makita kung sino ang mas malakas. Ang inyong Council of Elders o ang aming militar. Ang mga salitang ito ni Mo Changfeng ay walang kaunting paggalang sa Martial King na may puting buhok. Pagkasabi nito,
Maging ang matandang si Mo Tangjuang ay natigilan. Malinaw na minaliit nila ang determinasyon ni Mo Changfeng na protektahan si Su Chen. Sige na, hindi na natin madadala si Su Chen ngayon. Ngunit hindi pa tapos ang bagay na ito. Kung iimbestigahan ito ng Council of Elders, maaari lang naming i-report ang katotohanan. Pagkasabi ng matandang si Mo Tangjuang, ibinato niya kay Feng Yu ang isang storage ring. Umalis na tayo. Ito ang cultivation resources ng inyong Luocheng Technical College para sa susunod na kalahating taon. Ang Inter-Academy Exchange Conference 3 buwan mula ngayon. Umaasa akong makakarating kayo sa tamang oras. Pagkasabi nito, hindi na nagtagal pa ang matandang si Mo Tangjuang. Direkta siyang tumalikod at umalis. Sumunod sa likuran niya ang Martial King na may puting buhok. Umalis. Sa eksena, tanging ang lalaking nakasalamin na lang ang natira. Tulala ang mukha, gusto pang palihim na umalis. Ngunit natuklasan niyang lahat ng guro ng Luocheng Technical College ay masamang nakatingin sa kanya. Anong tinitingin-tingin niyo? Ako ay miyembro ng Council of Elders. Bago pa niya matapos ang kanyang sinasabi, isang guro na ang sumugod para saktan siya. Sunod-sunod na mga guro ang sumugod. Dinagana ng lalaking nakasalamin, at binugbog ng husto. Mabilis na nabugbog ang lalaking nakasalamin hanggang sa hindi na niya kayang alagaan ang sarili. Pagkatapos ay itinapon palabas ng Luocheng Technical College. Ang mga tagalabas na ito ay ganap nang napaalis. Napunta naman ang tingin ni Su Chen sa grupo ng mga foreign students. Tila naramdaman ang hindi magandang tingin ni Su Chen. Nanginginig ang grupo ng mga foreign students. Wala na sa kanilang mga mata ang dating pangmamaliit at pagwawalang bahala. Ang taong ito ay talagang napakalakas. Maging ang guro ng Council of Elders ay nang-ahas siyang patayin. Ano pa ang hindi niya kayang gawin? Sa sandaling iyon, hindi nila alam kung ano ang gagawin. Ang pangalawang pinuno ng Foreign Student Union ay pilit na pinanatili ang kanyang composure. Tiningnan si Su Chen, at nagsabi, ang bagay na ito, kami ang nagkamali, inaamin namin, maaari kaming humingi ng tawad sa inyo. Ngunit mula ngayon, tubig ng ilog ay hindi haalo sa tubig ng balon, hindi na kami makikialam sa isa't isa. Wala nang manggugulo sa isa't isa. Nang marinig ito ni Su Chen, malamig siyang ngumisi. Haha, ilang putahe lang. Lasing na kayo ng ganito. Isang tubig ng ilog ay hindi haalo sa tubig ng balon lang. Gusto nyo nang tapusin ang bagay na ito. Ano ang iniisip nyo? Direkta siyang nagsalita. Napunta ang kanyang tingin sa pangalawang pinuno. Mula ngayon, buwagin ang Foreign Student Union. Lahat ng foreign students ay kailangang isama sa Student Union. May tutol ka ba? Pagkasabi nito ni Su Chen. Halatang natigilan sila. Kaming mga foreign students at kayo. Direkta siyang pinutol ni Su Chen. Kung may tutol ka, pumunta ka sa dean at sabihin mo. Nanahimik ang grupo ng mga foreign students. Ang ginawa ng dean kanina ay nagpakita na tiyak na papanig siya kay Su Chen. Kahit pumunta pa sila, wala ring silbi. Bukod dito, tungkol sa prioridad sa resources para sa mga foreign students. Mula ngayon, kanselahin lahat. Pagkasabi nito ni Su Chen, lahat ng foreign students ay nanlaki ang mga mata. Puno ng hindi paniniwala ang kanilang mga mukha. Hindi, talagang hindi maaari. Ang cultivation resources ay ipinamamahagi ng akademya. Ito ay benepisyo na ibinibigay sa amin ng Council of Elders. Bakit mo ito babaguhin? Lahat ng foreign students ay tumayo. Dahil sa kanilang sariling interes. Galit na tiningnan si Su Chen. Nang makita ito, kalmado lang ang mukha ni Su Chen habang tinitingnan ng grupong ito ng mga foreign students. Malamig na ngumisi. Hindi ako nakikipag-usap sa inyo. Ipinapalam ko lang sa inyo. Pagkasabi nito, isang walang kapantay na pressure ang direktang tumama sa kanila. Direkta silang napahandusay sa lupa. Nanginginig. Ipamamahagi ko sa inyo ang cultivation resources ayon sa cultivation standards ng aming mga estudyante. Kung sa tingin nyo ay hindi sapat, bumaba kayo mismo sa abyss at humanap. Pagkasabi nito, may naisip pa si Su Chen. Mula ngayon, ang mga foreign students, bawat buwan, ay obligado ng bumaba sa abyss ng isang beses. Kung hindi makakapatay ng miyembro ng ibang lahi, hindi na kailangang umakyat pa. Pagkasabi nito, hindi na napigil ang magmurahan ng grupo ng mga foreign students. Hindi. Ito ay paggamit ng pampublikong kapangyarihan para sa personal na paghihiganti. Inaapi mo kami.
Sina Wang Lin at Wu Tao naman ay walang pakialam sa mga ito. Direkta silang sumugod at binugbog sila ng husto. Ang pangalawang pinuno ng Foreign Student Union ay hindi nang ahas na lumaban. Binugbog hanggang maging parang ulo ng baboy. Nakahandusay sa lupa. Nang makita ito, malamig na nagsalita si Su Chen. Simula pa lang ito, sino mang hindi sang-ayon ay maaaring umalis sa Luocheng Technical College. Talagang hindi ko kayo pipigilan. Pagkasabi nito, direkta na rin siyang umalis. Makalipas ang ilang sandali, unti-unting nagsialisan ang mga estudyante. Sa mata ng mga dating estudyante, mayroong bakas ng kasiyahan. Napakasaya ngayon. Ito ang unang pagkakataon na nabugbog nila ng husto ang mga dayuhang demonyong ito. Nakakaganti talaga. Siyempre, alam din nila, kung wala si Su Chen, talagang hindi nila ito magagawa. Kaya't ang respeto nila kay Su Chen ay agad na tumaas ng husto. Nang makaalis na sina Su Chen, saka lang nagtipon-tipon ang grupo ng mga foreign students. Galit na galit at puno ng pag-aalala ang kanilang mga mukha. Tiningnan ng pangalawang pinuno si Henry. Henry, ang bagay na ito, talagang hindi maaaring palampasin ng ganito. Sa sandaling ito, sobrang nasasabik si Henry. Ang mga apo na ito, naaalala pa pala nilang hindi pa ako patay. Binugbog siya ng husto ni Su Chen. Pinutol ang isang braso, at binugbog pa ni Wang Lin. Halos mamatay na si Henry. Ngayon, huling hininga na lang ang natitira sa kanya. Nakahandusay sa lupa, narinig din niya ang sinabi ni Su Chen kanina. Ngunit ano naman ngayon? Mangangahas ba siyang magsalita? Talagang hindi. Kung mabubugbog pa siya ulit ni Su Chen, talagang mamamatay na siya. Ang bagay na ito, i-report natin sa itaas. I-report natin sa mga embahada. Hindi ako naniniwalang kakayanin ni Su Chen ang pressure na ito. Nang marinig ang sinabi ni Henry, ang mga nakakunot na noo ng pangalawang pinuno at ng iba pa ay bahagyang lumuwag. Isa pang tao ang nagsabi, tama, kailangang mamatay si Su Chen. Kung hindi, wala tayong isang araw na kapayapaan. Mula nang pumasok siya rito, wala nang isang araw na payapa. Oo nga pala. May pinsan ako sa Xinghe University. Maaari akong humingi ng tulong sa kanya. Oo. Na-update na. Na-update na. Sa wakas, na-update na ang Sword God University. Hindi pa natatagalan. Ang balita tungkol sa kanyang tagumpay na isang hiwa lang ay pumatay sa isang Marquee Realm expert ay kumalat na sa buong paaralan. Ngunit hindi siya nagmayabang dahil dito. Sa halip ay muli niyang tinipon ang mga estudyante para pumasok sa abyss. Ngunit, iba sa dati. Sa pagkakataong ito ay may 5 dayuhang demonyo. Kabilang sa 5 dayuhang demonyong iyon ang dati nilang pangalawang pinuno. Ngunit sa sandaling ito, napakasama ng kanilang mga ekspresyon. Hindi nila inaasahan na ang bagay na kapapasyahan lang ni Su Chen kahapon ay sisimulan na niyang ipatupad ngayon. Gusto nilang lumaban sa kanilang puso. Ngunit hindi nila kaya. Alam nilang lahat ang ugali ni Su Chen, kung maglalakas loob silang lumaban. Tiyak na hindi sila makakaiwas sa bugbog. Ngunit nai-report na nila ang bagay na ito sa itaas. Naniniwala silang mabilis na may darating para suportahan sila. Hindi nila inaasahan na hindi na nila mahihintay ang sandaling iyon. Mabilis na pumasok sina Su Chen sa abyss hanggang sa sinaunang lungsod. Ngunit pagkapasok pa lang, isang foreign student ang takot na sumigaw. Gusto kong umuwi. Gusto niyo ba kaming patayin? Takbo ka. Putang ina mo. Hinabol siya ni Wang Lin at binugbog ng husto. Noong tumatanggap ka ng maraming resources, bakit hindi ka tumakbo? Matapos bugbugin ng foreign student na ito hanggang sa maging masunurin. Saka lang pinangunahan ni Su Chen ang mga tao para magpatuloy. Sakto namang isang maliit na grupo ng mga miyembro ng ibang lahi. Wala pang 30 ang bilang. Ang biglang lumitaw sa harap ni Su Chen. Gayunpaman, isang kakaibang eksena ang nangyari. Ang hukbo ng mga miyembro ng ibang lahi, na dati matapang at magaling makipaglaban, ngayon ay tumalikod at tumakas. Nang makita ang eksenang ito, determinado si Lu Qingfeng na pangunahan ang mga tao para sumugod. Mabilis na napatay lahat ang grupong iyon ng mga miyembro ng ibang lahi na wala pang 30 ang bilang. Sina Wang Lin at ang dalawa pa ay sanay na sa paghahalughog. Direkta nilang hinalughog lahat ng gamit sa mga katawan ng mga miyembro ng ibang lahi. At nakahanap pa ng 13 spirit herbs.
Maging si Su Chen ay hindi ito inaasahan. Ha. Talagang ang pagpatay at panununog ang nagdadala ng ginto. Humalakhak ng malakas si Wang Lin. Direkta niyang isinuksok ang isang spirit herb sa kanyang damit. Seryosong sinabi ni Dong Yu. Sa kaunting resources lang mula sa akademya. Ano ang mako-cultivate natin? Dapat sabihin, kung hindi dahil kay Boss Su, baka wala tayong makuha kahit isang hibla ng buhok. Naramdaman ni na Wang Lin at Wu Tao na may hindi tama. Ang taong ito, tila biglang natauhan. May na-realize na yata. Nagkatinginan silang dalawa. At sa sumunod na segundo, dinagana nila si Dong Yu at binugbog. Kumaibat ang gilid ng bibig ni Lu Qingfeng. Ang dalawang ito, hindi mukhang mabubuting tao. Sige na, tara na. Ang ingay dito, baka makaakit ng pansin ng mga miyembro ng ibang lahi. Nagsalita si Su Chen. Saka lang huminto ang tatlo kina Wang Lin. Sakto namang isang foreign student ang biglang nagsalita. Nakatanggap tayo ng napakaraming resources. Nagbigay din kami ng effort. Dapat bigyan nyo rin kami ng kaunti. Nagtanong pabalik si Su Chen. Kung gayon, sa tingin nyo, gaano karaming resources ang dapat ibigay sa inyo? Nang marinig ang mga salitang ito, agad nang umiti ang ilang foreign students. Ibigay nyo na lang sa amin ang mga spirit herbs. Hindi namin kailangan ang mga sandata ng mga miyembro ng ibang lahi na ito. Haha. Malamig na tumawa si Su Chen. Itinaas niya ang kanyang kamay at direkta niyang sinampal ng malakas ang foreign student na nagsalita kanina. Napatulala ito, noong pinapatay ang mga miyembro ng ibang lahi. Nagtatago kayo sa pinakahuli. Wala kayong nataman kahit isang miyembro ng ibang lahi. Ngayon, may mukha pa kayong humingi ng resources. Gusto niyo pang magsalita, masaya ba kayo? Direkta niyang pinagalitan ng grupo ng mga foreign students hanggang sa matulala sila. Gusto pa sana nilang magsalita, ngunit nagsalita na ulit si Su Chen. Susunod, kayong 5 ang isang grupo. Sa susunod na makatagpo tayo ng mga miyembro ng ibang lahi, kayong 5 ang susugod. Tama iyon. Kung maglakas loob kayong magtago sa likuran, wala kayong papatayang kahit isang miyembro ng ibang lahi. Uunahin ko kayong patayin. Nang marinig ito ng grupo ng mga foreign students, direkta silang natakot. Hindi maaari. Hindi pa kami nakakaugnay sa mga miyembro ng ibang lahi. Hindi pa kami nakikipaglaban. Imposibleng kalaban namin ang mga miyembro ng ibang lahi. Sinasadya mo kaming patayin. Gusto kong umuwi. Gusto kong mag-drop out. Gusto kitang aidmanda. Tuwang-tuwang sumigaw ang foreign student. Wala nang pakialam sa anupaman. Akmang aalis na. Ngunit sa sumunod na sandali, ginamit na ni Su Chen ang Yan Mo Kuang Bao, Flame Demon Fury. Napapalibutan ng kidlat ang buong katawan. Ang Long Yuan Sword ay naglabas ng malinaw na ugong. Kung mayroong talagang mangangahas na umalis, tiyak na walang awa siyang papatayin. Sina Lu Qingfeng at ang iba pa ay walang sinabi. Tahimik lang. Malamig na parang yelo rin ang kanilang mga mata. Ang mga walang hiyang ito, gusto pang makinabang ng walang ginagawa. Wala silang ibinibigay na kahit kaunting effort. Pero gusto nilang makakuha ng malaking bahagi. Akala nila ay mas mataas sila ng isang antas sa iba. Ang kanilang mga buhay ba ay mahalaga? Ang aming mga buhay ba ay hindi nagkakahalaga? Naramdaman ang killing intent ni Su Chen. Lahat ng foreign students ay nanatiling nakatayo. Hindi nang ahas na gumalaw. Kahapon, pinatay ni Su Chen ang ilang foreign students. Pinutol pa ang isang braso ni Henry. Kung aalis sila ngayon, tiyak na mamamatay silang walang libingan. Umalis na kayo. Kayong 5 ang mauuna. Nang makitang hindi sila umaalis, malamig na umismed si Su Chen sa kanyang puso. Isang grupo ng mga walang gulugod. Mabilis. Habang sumusulong sila, muling nakakita si Su Chen ng isang grupo ng mga miyembro ng ibang lahi. Halos 100 ang bilang. Ang pinakamalakas na miyembro ng ibang lahi roon ay nasa 6-star Qi Realm Cultivation. Sa kabuuan, 6 lang ang nasa Qi Realm. Ang natitira ay pawang nasa Qi and Blood Realm. Matapos kumpirmahin na walang patibong, pinili ni Su Chen na kumilos. Ngunit hindi sila ang unang sumugod. Sa halip ay pinilit nila ang grupo ng mga foreign students na sumugod. Namumutla ang mga mukha ng grupo ng mga foreign students. Hindi nila inaasahan na maglalakas loob talaga si Su Chen. Ganyang karaming miyembro ng ibang lahi. Paano sila magiging kalaban? Ngunit ganoon ang iniisip nila sa kanilang puso. At sa isang iglap,
Nasa harap na sila ng grupo ng mga miyembro ng ibang lahi. Ngunit sa sandaling ito, nanghihina na ang kanilang mga binti. Wala na silang lakas para lumaban pa. Mga walang kwentang hinayupak, bago pa makapagsalita si Su Chen. Si Wang Lin, na pinakamalapit sa kanila, ay sumugod na. Isang hiwa ang dumaan. Kinuha ang buhay ng miyembro ng ibang lahi na ito. Ngunit sa sumunod na segundo, isang foreign student ang sumuntok sa likod ni Wang Lin. Mamatay ka na. Ang suntok na ito ay tumama sa likod ni Wang Lin. Agad na umubo ng dugo si Wang Lin. Gumwang-gewang pasulong. Muntik nang maambush ng isang miyembro ng ibang lahi. Mabuti na lang at agad na kumilos si Wu Tao para iligtas si Wang Lin. Lumingon si Wang Lin at sumigaw. Nagniningas sa galit ang kanyang mga mata. Hayop ka. Pinalitan mo ng sama ang kabutihan. Nababaliw na tumawa ang foreign student. Sino ba ang nagsabi sa iyong tanga ka? Sino ba ang nagsabi sa iyong iligtas mo ako? Balak ko sanang lokohin siya para pumunta rito. Hindi ko inaasahan na ang asong tagasunod mong ito ang susugod. Pagkasabi nito, tumalikod ang foreign student para tumakas. Nakita na ni Su Chen ang sitwasyon dito. Naramdaman lang niyang sumiklab ang apoy sa kanyang dibdib. Isang hiwa ang tumama, direktang tumagos sa dibdib ng foreign student na ito. Natigilan ang mga miyembro ng ibang lahi sa tabi. Bakit nag-aaway na sila sa loob? Medyo minamaliit ba nila sila? Umungol ang mga miyembro ng ibang lahi at sumugod. Hindi na makayanan pa ni Su Chen. Kailangan muna niyang patayin ang mga miyembro ng ibang lahi na ito bago ang iba. Mabuti na lang at laging handa si Wang Lin sa kanyang puso. Hindi malubha ang kanyang sugat. Kaya pa niyang lumaban. Tumayo siya at dinala ang kanyang Zanma daw. Humiwa, mga hayop. Papatayin ko kayong lahat. Nagniningas sa galit ang puso ni Wang Lin. In-ambush siya mula sa likuran. Sa pagkakataong ito, kahit miyembro ng ibang lahi o foreign student, basta makakita siya, papatayin niya. Ang grupo ng mga foreign students ay lumalaban pa rin sa mga miyembro ng ibang lahi. Ngunit sa kanilang puso, nagkaroon na sila ng ideyang umatras. Ngunit natuklasan nilang si Su Chen ay hindi kalayuan sa kanila. Basta't mayroon silang intensyong umatras. Tiyak na papatayin sila ni Su Chen. Tulungan niyo ako. Tulungan niyo ako. Ang foreign student na ito ay talagang hindi na makayanan pa. Hindi napigil ang humingi ng tulong. Ngunit dahil sa naunang hinayupak na nanaksak sa likod, walang nang ahas na sumugod para iligtas sila. Sino ba ang nakakaalam kung mananaksak sila sa likod o hindi? Su Chen, putang ina mo. Nakikita mong mamamatay na ako. Hindi mo pa ako tinutulungan. Kung gayon, huwag mo akong sisihin. Talagang hindi na niya makayanan pa. Isang bakas ng masamang puot ang kumislap sa kanyang mga mata. Sa sumunod na segundo, direkta siyang lumuhad sa harap ng mga miyembro ng ibang lahi. Sumusuko ako. Nang may isang nanguna, mabilis na lumuhad din sa lupa ang tatlong natitirang foreign students. Malakas na sumisigaw ng pagsuko. Itinaas ang kanilang mga kamay sa itaas ng ulo. Ibinagsak ang kanilang mga sandata. Natigilan din ang mga miyembro ng ibang lahi. Nakikipaglaban sila sa mga tao ng sinaunang lungsod sa loob ng maraming taon. Alam nila ang pagiging duguan ng mga tao. Mas gugustuhin nilang mamatay sa laban kaysa sumuko. Bakit ngayon? Isang foreign student ang nakakita na hindi nagsasalita ang mga miyembro ng ibang lahi. Nagmamadaling nagsabi, maaari ko kayong tulungang patayin sila. Dinampot niya ang sandata sa lupa. Sumugod patungo kay Su Chen. Mga hayop na hinayupak. Sana pinatay ko na lang kayong lahat para aipakin sa aso. Ito ay pagtataksil na sa sangkatauhan. Sina Lu Qingfeng at ang iba pang mga dating estudyante ay puno ng galit. Ang grupo ng mga foreign students na ito ay ganyan kaina. At isinuko pa ang kanilang dignidad para sumuko. Ito ay pagpapahiya sa sangkatauhan. Mga hinayupak na ito. Galit na galit si Lu Qingfeng. Gustong-gusto niyang personal na pagpira-pirasuhin ang mga halimaw na ito. Ito ay isang grupo ng mga lobong may puting mata na hindi kayang alagaan. Gumawa pa ng ganitong bagay. Alam din ng grupo ng mga foreign students na kung kakalat ang ginawa nilang ito. Tiyak na mamamatay silang walang buong katawan. Kaya't kailangang mamatay sina Su Chen. Si Su Chen, mag-isa, ay humaharap sa dalawang cheesy realm na miyembro ng ibang lahi. Ngunit hindi siya nalalagay sa dehado. Umikot ang Long Yuan Sword. Kinuha ang buhay ng dalawang miyembro ng ibang lahi na ito. Pagkatapos ay lumingon at tiningnan ang grupo ng mga foreign students.
Iwinasiwas niya ang kanyang espada. Isang napakatinding sword momentum ang humagupit. Sa lugar mismo, isang foreign student ang pinadala niya sa kabilang buhay. Malamig na sinabi ni Su Chen. Puno na lang ng walang katapusang lamig ang kanyang mga mata. Nakipagsabuatan sa mga miyembro ng ibang lahi. Nagtaksil sa sangkatauhan. Karapat-dapat patayin. Muling humiwa siya ng espada. Isang matalas na sword chi ang dumaan. Kasunod ang isang talsik ng dugo. Kinuha na naman niya ang buhay ng isang foreign student. 2 na lang ang natira. Ang 2 ito ay parehong natakot hanggang sa matulala. Hindi nila inaasahan na ganyan katindi si Su Chen. Sa harap ng mga miyembro ng ibang lahi, para siyang naghihiwa lang ng pakwan. Isang hiwa, isang buhay. Napansin din ng mga miyembro ng ibang lahi ang lakas ni Su Chen. Lahat sila ay sumugod patungo sa kanya. Nang makita ito, tumawa si Su Chen. Ngayon, mayroon akong andayang golden body na nagpoprotekta sa akin. Kahit tumama pa sa akin ang atake ng isang Chi and Blood Realm na miyembro ng ibang lahi. Hindi ito masakit o makati. Pagkatapos, ginamit niya ang Yanmo Kuang Bao, Flame Demon Fury. Ang buong katawan niya ay napapalibutan ng demonic Chi at kidlat. Isang hiwa ang tumama. Bop, bop, bop. Direkta niyang kinuha ang buhay ng mahigit 10 miyembro ng ibang lahi. Sa sumunod na segundo, direkta siyang humabol. Isang hiwa ang pumugot sa ulo ng 2 taksil na iyon. Pagkatapos ay bumalik siya. Isang nakakatakot na lakas. Pumatay hanggang sa matakot ang mga miyembro ng ibang lahi. Mabilis. Lahat ng miyembro ng ibang lahi ay pinatay lahat ni Su Chen. Mahigit 100 miyembro ng ibang lahi. Lahat ay nalipol. Huminto si Su Chen. Huminga ng maluwag. Ang killing intent sa kanyang mga mata ay bahagyang hamupa. Sakto namang muling nag-transmit ang system ng notification. Ding! Binabati kita host sa pagtanggap ng 2,460 killing points. Maaaring pumili ang host na makipagpalit ng mga items sa system shop. Tumunog ang boses ng system. Natigilan sandali si Su Chen. Muntik na niyang makalimutan ang bagay na ito na tinatawag na killing points. Itong system ng killing points. Ano ito? Bakit wala ito noon? Noon, masyadong mahina ang cultivation ng host. Hindi mabuksan ang system shop. Paalala lang, sa bawat pagtaas ng host ng isang major realm, mag-unlock ang system ng bagong feature. Ang malamig na boses ng system ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Saka lang tumango si Su Chen. Naintindihan na niya. Hindi niya inaasahan na may ganito pa palang feature ang system. Pagkatapos, binuksan niya ang interface ng shop. System. Mayroon ka bang murang bagay na malakas ang pinsala? Iyong kaya kong palitan ngayon. Pagkasabi ni Su Chen, isang virtual control panel ang lumitaw sa harap niya. Nasa itaas nito ang sinasabi niya. Ngunit nang makita niya ang paglalarawan, hindi niya napigil ang humalakhak ng malakas. Tama iyon. Ito mismo ang gusto ko. Bloodburst Heavenly Thunder. Pagkatapos ay activate, makakalikha ito ng isang 10 meter diameter explosion circle na may 40 meter range of effect. Maaaring pasabugin hanggang mamatay ang isang 9-star Chi Realm martial artist. Presyo, 500 killing points bawat isa. Nang makita ang paglalarawan ng Huyet Bao Thinly, tuwang-tuwa ang ekspresyon ni Su Chen. Direkta siyang nakipagpalit ng 4. Bagamat para sa kanya ngayon, tila hindi gaanong malaki ang silbi ng bagay na ito. Ngunit ito ay isang area of effect weapon. Isang hagis lang. Hindi ba't lahat ng miyembro ng ibang lahi sa loob ng 10 meter range ay direktang mapapasabog hanggang mamatay? Sa ganitong paraan, hindi ba't mas mabilis siyang makakakuha ng killing points? Naisip niya sa sarili. Itinago niya ang Huyet Bao Thinly sa kanyang storage ring. Lumingon siya at tiningnan si Wang Lin. Nahalughog na nila lahat ng mahahalagang gamit sa mga katawan ng mga miyembro ng ibang lahi na ito. Pagkatapos, tuwang-tuwa sila. Yumaman na tayo. Yumaman na tayo. Nakakuha na naman tayo ng malaking halaga. Sabi ni Lu Qingfeng. Hehe, bakit hindi natin ito naisip noon? Pag-alala sa dati nilang pagbaba rito para humanap ng resources. Nangangahas lang silang pumasok sa malalim na kagubatan para humanap ng mga ligaw na spirit herbs. Sino ba ang mangangahas na direktang humarap sa isang grupo ng mga miyembro ng ibang lahi? Direkta pang sumugod para mangagaw. Tanging kapag may malakihang operasyon lang sila nagkakaroon ng sapat na kumpiyansa.
Ngunit wala pa silang tagumpay na nalipol ang isang buong grupo ng mga miyembro ng ibang lahi. Ngayon, kung ikukumpara, talagang nasayang lang ang pagbaba nila rito noon. Sinulyapan ni Wu Tao si Lu Qingfeng. Pakiramdam niya ay walang alam ang taong ito. TSK. Ganyan lang. Ano na? Kahapon, direkta ng inagaw ni Boss Su ang isang buong convoy. 10 karwahe ng cultivation resources. Mayroon pang 10 killing beasts. Ano ba naman itong kaunting bagay na ito? Nang marinig ito ni Lu Qingfeng, natulala siya, nanigas sa kinatatayuan. Hindi lang siya, kundi lahat ng mga dating estudyante ay natulala. Pakiramdam nila ay tiyak na nagkamali sila ng dinig. 10 karwahe ng resources, mayroon pang 10 killing beasts. Nagbibiru ba sila? Kung tama ang pagkakaalala niya. Kahapon ang unang beses nilang bumaba sa abyss. Tapos mayroon na silang ganyang tagumpay. Noong unang beses silang bumaba rito, lahat sila ay takot na takot. Hindi pinansin ni Su Chen ang pagtataka ng lahat. Pinutol si Lu Qingfeng. Sige na, kung gusto nyong magkaroon ng contributions, dadalhin ko kayo para gumawa ng malaking bagay. Tingnan lang natin kung mangangahas kayo o hindi. Pagkasabi nito, direktang dinibdib ng mga dating estudyante ang kanilang mga sarili. Ma'am guys, bakit hindi mangangahas? Walang bagay na hindi namin kayang gawin. Umangat ang gilid ng bibig ni Su Chen. Dahan-daang nagsalita, susugurin natin ang isang nayon ng mga miyembro ng ibang lahi. Pagkasabi nito, tumahimik ang buong lugar. Natulala ang mga dating estudyante. Susugurin ang isang nayon. Ang isang nayon ng mga miyembro ng ibang lahi ay may hindi bababa sa 500 miyembro. Kabilang doon, hindi kakaunti ang nasa Cheesy Realm. Ilan lang silang susugod sa isang nayon. Ayaw na ba nilang mabuhay? Sinabi ni Wang Lin. Putang ina, ganyan lang. Hindi pa mangangahas. Ano pang contributions ang hinihingi nyo? Pagputok ng kanyen. Puno ng ginto at pilak ang bulsa. Kung nangangahas si Boss Su na gawin ito, ibig sabihin ay may kumpiyansa siya. Tutal, naniniwala ako kay Boss Su. Pagkasabi ni Wang Lin, sinabi ni Dong Yu, siya. Lalo siyang nagiging marunong makiramdam. Ayaw rin ni Dong Yu. Ngunit talagang napakarami ang ibinibigay ni Su Chen. Wala siyang dahilan para tumanggi. Sumang-ayon din ang ilang mga dating estudyante sa ideyang ito ni Su Chen. Ang yaman ay matatagpuan sa panganib. Gawin na kung gagawin. Nang makitang sumang-ayon lahat ng mga dating estudyante, ngumiti si Su Chen. Napunta ang kanyang tingin sa mga bangkay ng ilang foreign students. Ciao. Isabit sila sa puno. Isulat ng malinaw na sila ay mga taksil sa sangkatauhan. Ang galaw na ito, hindi masasabing hindi tuso. Kahit patay na, hindi pa rin sila pinatawad ni Su Chen. Kailangang malaman ng buong mundo na sila ay mga taksil. Balak sana nilang dalhin ang kanilang mga bangkay pabalik sa Luocheng Technical College. Ngunit ngayon, may mas mahalaga pa silang gagawin sina Su Chen. Wala silang libreng oras para asikasuhin sila. Mabilis, isang hindi gaanong kalakihang nayon ng mga miyembro ng ibang lahi ang lumitaw sa harap ni Su Chen. Tinatayang ito ay isang nayon na may mahigit 400 katao. Hindi gaanong karami ang bilang. Kung aalisin ang mga matatanda, mahihina, at may sakit, ang mga miyembro ng ibang lahi na may kakayahang lumaban ay hindi lalampas sa 200. Sina Lu Qingfeng at ang iba pa ay naka-ambush din. Napunta ang kanilang mga tingin sa nayon. Medyo nasasabik at kinakabahan ang kanilang mga puso. Kung ngayon ay talagang makakaagaw sila ng isang nayon papunta sa akademya. Maaari na niyang ipagmayabang ito sa buong buhay niya. Matagal na panahon na mula nang makaramdam siya ng ganitong kasabikan. Muling naramdaman ni Lu Qingfeng na kumukulo ang dugo sa kanyang katawan. Bigla niyang naramdaman na napakaraming bagay na imposible kay Su Chen. Mga 20 Cheesy Realm. Hindi gaanong karami. Ang pinakamalakas ay siguro nasa peak ng Cheesy Realm o 1-star Grandmaster Realm o ganoon. Walang problema. Ang taong iyon. Ako na ang bahala. Mga dating estudyante. Pumili kayo ng 10 pinakamalakas. Responsable sa pagpigil sa mga malalakas na miyembro ng ibang lahi. Ang natitira. Pangunahing responsable sa pangunguhan ng resources. Simpleng nagayos si Su Chen. Walang tumutol. Sina Wang Lin at Wu Tao ay hindi na makapaghintay pa. Pagkatapos, mula sa kanilang likuran, kinuha nila ang isang sako at isinabot sa kanilang baywang. Nang makita ito,
Hindi lang sina Lu Qingfeng at ang grupo ng mga dating estudyanteng ito. Maging si Su Chen ay natigilan. Anong klaseng operasyon ito? Hehe, kahapon. Hindi lang kasya kaya malaki ang nalugi. Mabuti na lang at handa ako ngayon. Ngumisi si Wang Lin. Pakiramdam niya ay hindi nasayang ang kanyang paghahanda. Kumaibat ang mga gilid ng bibig ng mga dating estudyante. Lalo silang na-curious kung gaano karaming resources ang naaga ni na Su Chen kahapon. Kumilos na. Hindi pinansin ni Su Chen ang pagtataka ng mga dating estudyante. Direkta siyang nagutos. Lahat sila ay agad na sumugod ng sabay-sabay. Nabisto na. Nabisto na. Hindi niya inaasahan na isang utos lang niya ay ikagugulat na ng lahat ng mga estudyanteng naroroon. Ito ay isang nayo ng mahigit 400 miyembro ng ibang lahi. Kabilang pa ang isang Pick Cheesy Realm expert. Siya, isang 2-star Cheesy Realm. Bakit siya mangangahas na gawin iyon? Ngunit habang nagugulat pa ang lahat, ang Long Yuan sword sa kamay ni Su Chen ay naglabas na ng isang maningning na sword aura. Sa sumunod na sandali, direkta niyang pinatay ang mahigit 10 Chi and Blood Realm na miyembro ng ibang lahi. Ang mga miyembro ng ibang lahi, hindi pa nga nakakarik, ay pinatay na niya. Nang makita ang eksenang ito, agad ding sumugod si Wang Lin. Anong pag-aalinlangan pa? Sundan natin si Boss Su at pumatay. May sumasalakay. May sumasalakay. Sa wakas ay nakarik na ang mga miyembro ng ibang lahi. Sumisigaw para magbigay ng babala. Sa sumunod na segundo, isang Pick Cheesy Realm na miyembro ng ibang lahi ang sumugod. Siya ang pinuno ng nayong ito. At siya rin ang pinakamalakas. Mamatay ka na para sa akin. Sumigaw ng malakas ang pinuno ng mga miyembro ng ibang lahi. Isang mabigat na malaking espada rin ang lumitaw sa kanyang kamay. Naramdaman niyang ang cultivation ni Su Chen ay 2-star Cheesy Realm lang. Ang ganitong klaseng basura, nangangahas pang guluhin ako. Ngunit paghampas pa lang ng kanyang espada, direkta nang umiwas si Su Chen. Pagkatapos, ginamit niya ang Yanmo Kuang Bao, Flame Demon Fury. Isang 3 zang na sword aura ang dumaan. Direkta niyang pinutol sa 2 piraso ang malaking espada ng pinuno ng mga miyembro ng ibang lahi. Pagkatapos ay sumugod patungo sa kanya. Naramdaman ng pinuno ng mga miyembro ng ibang lahi ang nakamamatay na panganib. Tumalikod para tumakas. Mahalaga ang mga taga-nayon. Ngunit mas mahalaga ang kanyang buhay. Marami namang miyembro ng ibang lahi. Kung mamatay sila, mamamatay na sila. Basta't makatakas siya, mabilis siyang makakapagtatag ng bagong nayon. Nang makitang gusto niyang tumakas, malamig na parang yelo ang mga mata ni Su Chen. Isang sinag ng liwanag ng espada ang dumaan. Pinugutan siya ng ulo. Ang laban, mula simula hanggang wakas, ay hindi lumampas ng 1 minuto. Direkta niyang pinatay ang isang Pick Cheesy Realm expert. Putang ina, iyon ay isang Pick Cheesy Realm. Natigilan ng 1 segundo si Lu Qingfeng. Nakikipaglaban pa rin siya sa isang 7-star Cheesy Realm na miyembro ng ibang lahi. Nang sumulyap siya, nakita niyang tapos na pala ang laban ni Su Chen. Maraming miyembro ng ibang lahi ang sumugod. Ngunit nang makitang pinatay na ang kanilang pinuno, medyo natakot na rin sila sa kanilang puso. Wala namang pakialam si Su Chen sa mga ito. Tumingala siya at nakita si Wang Lin na may dalang sako. Walang tigil sa paglalagay ng mga gamit sa loob. Isang malaking grupo ng mga miyembro ng ibang lahi ang humahabol sa kanya. Kabilang pa ang 3 Cheesy Realm. Wang Lin, umalis ka dyan. Sumigaw si Su Chen. Isang Bloodburst Heavenly Thunder ang inihagis. Boom! Isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw. Nagliparan ng alikabok. Naapektuhan din si Wang Lin ng pagsabog. Mabuti na lang at masyadong malayo ang distansya kaya hindi siya nasugatan. Putang ina mo. Pati ako. Pasasabugin mo rin. Nagmura si Wang Lin. Hirap siyang tumayo. Pagkatapos ay natigilan. Sa likuran niya, may isang malaking hukay. Ang grupo ng mga miyembro ng ibang lahi na humahabol sa kanya ay pawang pinasabog hanggang mamatay. Ang mga bahay sa paligid ay naapektuhan din. Direktang gumuho. Hindi rin inaasahan ni Su Chen na ganyan kalakas ang Outburst Heavenly Thunder na ito. Lumampas sa kanyang inaasahan. Huwag ka nang magsalita pa. Bilisan mo nang kunin ang mga gamit at tumakas na tayo. Ganyang kalaking ingay. Baka makaakit ng pansin ng iba pang mga miyembro ng ibang lahi. Hindi na nagsalita pa si Wang Lin. Basta makakita ng bahay, sumusugod siya para mangagaw. Kahit ano pa iyon.
Inilalagay niya sa sako. Ang mga miyembro ng ibang lahi ay natakot na ng husto. Tumalikod para tumakas. Walang pumipigil sa kanila. Lahat sila ni Su Chen ay nangunguha ng resources. Pumasok din si Su Chen sa tirahan ng miyembro ng ibang lahi. Kanina, nang makakita ng magagandang gamit, kinuha niya agad lahat at inilagay sa kanyang storage ring. Pagkatapos, direkta siyang umakyat sa ikalawang palapag. Mayroon pa palang ganitong magandang bagay. Medyo nagulat si Su Chen. Natuklasan niyang sa ikalawang palapag. May isang set ng silver armor. Sa isang tingin pa lang, alam na niyang hindi ito ordinaryo. Direkta niya itong kinuha. Ito ang mapa ng Abyss. Lumingon siya para umalis. Pagkatapos ay natigilan. Boss Su, takbo. May ingay. Nagmamadali niyang itinago ito. Pagkatapos ay narinig niya ang malakas na sigaw ni Wang Lin sa labas. Tumingin siya sa direksyong iyon. Bagamat wala siyang nakikitang ingay, naririnig niya ang sunod-sunod na nagmamadaling mga yapak. Alis. Walang pag-aalinlangan si Su Chen na lumabas. Ang nayong ito ay halos naaga na nila lahat. Lahat ng mahahalagang bagay ay kinuha na. Sa sandaling ito, kahit ano pa iyon, kailangan nilang mabilis na umalis. Kung talagang isang malaking hukbo ng mga miyembro ng ibang lahi iyon, mapapahamak na sila. Kaya't isang grupo ng mga tao, hindi alam kung gaano karaming gamit ang dala, ay tumakbo ng walang humpay. Ngunit ang mga yapak sa likuran ay lalo pang ilinaw. Ang lupa ay bahagya pang nanginginig. Lumingon si Su Chen at sumulyap. Nakita niya sa likuran ang isang malaking hukbo ng mga miyembro ng ibang lahi. Tinatayang halos 10.000. Putang ina, hindi ba't isang nayon lang ang inagaw natin? Kailangan ba talagang ganito? Malakas na nagmura si Su Chen. Bumilis. Pagkatapos, kinuha niya ang mga sako mula kina Wang Lin at Wu Tao. Inilagay sa kanyang storage ring. Isang grupo ng mga tao ang bumilis. Kung gaano sila kasaya kanina, ganoon naman sila kahirap ngayon. Ngunit mabuti na lang at ang hukbong iyon ay tila hindi sila ang hinahabol. Ang ingay ng paghabol ay lalo pang lumalayo, na tila papunta sa ibang direksyon. Sakalang nakahinga ng maluwag si Su Chen. Tutal, mahihirapan ang kanilang dalawang paa na makipagkarera sa malaking hukbo ng killing beasts ng mga miyembro ng ibang lahi. Pagod na ako. Isang bagsak na umupo si Wang Lin sa lupa. Basang-basa ng pawis. Sina Lu Qingfeng at ang iba pa ay humihingal din. Medyo takot pa rin sila ngayon. Mabuti na lang at hindi sila ang hinahabol ng hukbong iyon ng mga miyembro ng ibang lahi. Ngunit nang makita nila ang mga cultivation resources na puno sa kanilang mga damit, tuwang-tuwa silang ngumiti. Pakiramdam nila ay sulit na sulit ang biyaheng ito. Dapat sabihin, ang dala lang nila sa kanilang mga katawan ay sapat na para sa 3 taong resources na ibinibigay ng akademya. Ngumiti si Su Chen at nagsabi, umuwi na muna tayo. Ang biyaheng ito, talagang napakaraming resources ang naaga natin. Sapat na para gamitin ng matagal. Nang marinig ito, itinago ni Lu Qingfeng at ng iba pa ang saya sa kanilang mga mata. Nagmamadaling tumayo, at nagtungo sa sinaunang lungsod. Nang makitang bumalik na sina Su Chen sa sinaunang lungsod, lumapit si Mu Changfeng na naghihintay na. Su Chen, kayo naman. Bago pa makapagsalita si Su Chen, hindi na napigilan ni Wang Lin na i-report ang kanilang mga tagumpay sa pagkakataong ito. Ang biyaheng ito, pinatay namin ang mahigit 40 Qi realm. Halos 300 Qi and Blood realm. Pagkasabi nito, natigilan ang mga sundalo sa paligid. Nanlaki ang kanilang mga mata. Medyo hindi makapaniwala. Kayo lang, 11 hanggang 20, nakapatay ng ganyang karaming miyembro ng ibang lahi. Nagbibiro ba kayo? Talagang nakapatay kami ng ilang miyembro ng ibang lahi. Nakaagaw ng ilang resources. Ang mga ito, pakitulungan kaming presyuhan. Kuya Mu. Pagkasabi nito, naglabas si Su Chen ng ilang sandata ng mga miyembro ng ibang lahi at iba't ibang kakaibang bagay na sa tingin niya ay walang silbi. Ganoon din ang ginawa ni Lu Qingfeng. Muling natambak sa lupa ang isang maliit na bundok. Ang hindi kapanipaniwala ay sina Wang Lin at Wu Tao. Pati ang kaldero ng mga miyembro ng ibang lahi ay hindi pinalampas. Sa loob pa nito ay may nilagang karne ng miyembro ng ibang lahi. Natigilan ang mga sundalo ng sinaunang lungsod. Nanlaki rin ang mga mata ni Mu Changfeng. Ganyang karaming gamit. Saan nyo nakuha iyan? Napakakalmado ni Su Chen. Inagaw namin ang isang buong nayon ng mga miyembro ng ibang lahi.
Ngunit ang mga salitang ito, pagdating sa tainga ni Mu Changfeng, ay parang kidlat na tumama sa langit. Hindi makapaniwalang tiningnan niya ang grupo ni na Su Chen. Kayo lang, ganyang karami. Inagaw niyo ang isang buong nayon. Nanlaki na ang mga mata ng mga sundalo sa paligid. Tiningnan nila ulit si na Su Chen. Puno ng dugo ang kanilang mga katawan. Labis na nabigla ang kanilang mga puso. Mabilis na napresyuhan na ang tumpok ng mga gamit na ito. Kabuo ang 36.000 contributions. Nang marinig ito, medyo nagulat si Su Chen. Hindi niya inaasahan na talagang nakaagaw sila ng ilang mahahalagang bagay. Hindi nasayang ang biyaheng ito. Dapat malaman na ang mga bagay na ito ay iyong mga sa tingin lang nila ay walang silbi kaya ibinenta nila sa militar. Ang mga spirit herbs at iba pang cultivation resources. Hindi nila kayang ilabas, lalo na si Su Chen. Mayroon pa siyang isang set ng armor. Talagang hindi maliit ang halaga nito. Ang 36.000 contributions ay mabilis na nailipat sa kamay ni Su Chen. Sina Lu Qingfeng at ang iba pang mga dating estudyante ay tuwang-tuwa hanggang sa gustong tumalon. Ito ay isang napakalaking numero. Ang bagay na ito tungkol sa pag-agaw sa nayon ay sapat na para ipagmayabang nila ng matagal. Kuya Mu, may isa pa akong bagay. Siguradong magiging interesado ka. Pagkasabi nito, kinuha ni Su Chen ang mapa at direkta itong ibinigay kay Mu Changfeng. Tutal, kahapon, hindi nagdalawang isip si Mu Changfeng na umalis sa Abyss para pumunta sa Luocheng Technical College para tulungan siya. May malaki pa siyang utang na loob kay Mu Changfeng. Medyo na-curious si Mu Changfeng. Kinuha ito. Pagtingin pa lang, agad na nanigas ang ngiti sa kanyang mga mata at nawala. Napalitan ng isang bakas ng pagiging seryoso. Seryoso ang kanyang ekspresyon. Su Chen, saan mo nakuha ang bagay na ito? Ngumiti si Su Chen at sumagot. Nahanap ko sa nayon ng mga miyembro ng ibang lahi. Huminga ng malalim si Mu Changfeng. Seryosong tiningnan si Su Chen. Napakalahalaga ng bagay na ito. Sabihin mo lang ang presyo mo. Matagal na silang nagbabantay sa Abyss. Ngunit wala silang kahit isang mapa ng Abyss. Napakapasibo nila, kaya't ang halaga ng mapang ito ay halos masasabing walang katumbas. Natigilan ang mga tao sa tabi. Hindi pa nila nakita ang ganitong ekspresyon sa Martial King na si Mu Changfeng. Lalo silang na-curious kung ano ba talaga ang bagay na ito. Isang makahulugang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Su Chen. Tiningnan niya si Mu Changfeng. Ang bagay na ito, libreng ibinibigay ko kay Kuya Mu. Nang marinig ito ni Mu Changfeng, medyo natigilan siya. Hindi niya inaasahan na sasabihin ito ni Su Chen. Handa na nga siyang gumastos ng malaki. Ang bagay na ito, hindi gaanong malaki ang silbi sa aking mga kamay. Ngunit sa inyong mga kamay, iba na. At saka, si Kuya Mo ay nakatulong na sa akin ng malaki noon. Kung sisingilin ko pa kayo, hindi na makatarungan. Nang marinig ito, bahagyang ngumiti si Mu Changfeng. Pagkatapos ay walang bakas na itinago ang mapa. Ngumiti siyang tiningnan si Su Chen. Bata, ang bagay na ito ay mas malaki pa kaysa sa utang na loob na tinulong ko sa iyo. Nagkatinginan silang dalawa at ngumiti. Walang sinabi pa. Pagkatapos ay pinangunahan na ni Su Chen ang mga tao para umalis sa Abyss. Ngunit pag-alis nila sa Abyss, sinabi sa kanya ni Mu Changfeng, mula ngayon, kung may problema ka, direkta mo lang akong tawagan. Pagbalik sa paaralan, mabilis na kumalat ang kanilang magiting na tagumpay. Lahat ng mga dating estudyante ay pumalibot sa kanila. Nag-uusap ng masigla. Puno ng paghanga ang kanilang mga mukha. Sige na. Ano ang ipinagmamayabang nyo? Simula pa lang ito. Ngayon. Nayon lang. Susunod. Mahalagang bayan. Pagkatapos. Ang Royal City. Pansamantala. Magtakda muna tayo ng maliit na layunin. Sakupin ng isang Royal City. Ang mga salita ni Su Chen ay direktang ikinainis ni na Lu Qingfeng at ng iba pang mga dating estudyante. Balak lang sana nilang magmayabang ng kaunti. Hindi nila inaasahan na mas mayabang pa pala si Su Chen. Ano ba ito? Ang pagtatakda ng maliit na layunin ay ang pagsakop sa isang Royal City. Putang ina, akala mo ba ganoon lang kadaling sakupin iyon? Ano ang silbi ng kaunting resources na ito? Huwag niyong hayaang mabulag ang inyong mga mata ng kaunting pakinabang. Sabi ni Su Chen. Sinulyapan ang mga spirit herbs na puno sa kanilang mga katawan. Umiling. Wala akong interes sa resources. Isang dating estudyante ang natigilan.
Nanigas sa kinatatayuan matapos may abangan. Sandaling hindi alam kung bakit siya napunta roon. Saka lang tiningnan ni Su Chen ang dating estudyanteng ito at nagtanong. Oo nga pala, may kailangan ka ba? Nang marinig ito, saka lang siya nakarik. Mayroon, may malaking bagay. Ang Xinghe University. Ilang mga hinayupak ang hamarang sa pintuan. Naglagay ng martial arts arena. Pagkasabi nito, agad na nagalit si Lu Qingfeng. Anong sitwasyon? Ang dumating ay isang foreign student mula sa Xinghe University. Dala niya ang ilang mga estudyante ng Xinghe University. Nagbitaw ng mga mapanuksong salita. Iniinsulto ang Luocheng Technical College na walang tao. Lahat ay mga walang kwenta. Pagkatapos, umakyat si Old Wang at ang iba pa sa entablado. Ngunit nasaktan sila ng asong tagasunod ng Xinghe University. Ngayon, ang pinakamalakas sa Luocheng Technical College ay sina Gao Feng at Lu Qingfeng lang. Pagkatapos ay ikaw na. Ngunit si Gao Feng ay malubhang nasugatan at hindi pa gumagaling. Si Lu Qingfeng at ikaw naman ay pumunta sa abyss. Walang tao sa Luocheng Technical College. Ilang mga dating estudyante ang umakyat sa entablado. Paano sila magiging kalaban ng Xinghe University? Isang nangungunang unibersidad na tulad nito. Sinabi ni Wang Lin. Malamig na parang yelo ang kanyang mukha. Ang bagay na ito, 9 sa 10 ay kagagawan ng mga foreign students na iyon. Tama iyon. Iyon mismo ang mga foreign students na iyon. Ang foreign student mula sa Xinghe University sa pagkakataong ito. Tila pinsan o kung ano pa man ang foreign student natin. Ngayon, napakayabang ng mga foreign students na iyon. Halos umabot na sa langit ang kanilang mga ulo. Minumura pa nila ang ating mga tao na pawang mga walang kwenta. Lalo pang nagalit ang dating estudyante habang nagsasalita. Kinasusuklaman lang niya na hindi sapat ang kanyang lakas. Kaya't nagdulot lang siya ng kahihiyan. Walang sinabi si Su Chen. Nagmamadali lang siyang nagtungo sa pangunahing tarangkahan. Sa sandaling ito, sa labas ng Luocheng Technical College. Sa isang pansamantalang itinayong martial arts arena. Isang dating estudyante ng Luocheng Technical College ang nakikipaglaban sa isang 8-star Chi Realm martial artist mula sa Xinghe University. Ngunit ang matalas ang mata ay makikita agad na ang tao mula sa Luocheng Technical College ay talagang hindi kalaban ng kalaban. Ang tao mula sa Xinghe University ay hindi siya direktang tinatalo, kundi nilalaro at iniinsulto siya. Ha. Ang Luocheng Technical College. Hindi nga maipagkakaila na nasa huling ranggo. Ano ba itong itinuturo nila? Wala man lang hamon. Mas mabuti pang magsara na lang kayo agad. Huwag nyo nang sayangin pa ang resources. Sa ibaba, namumula ang mga mukha ng mga tao mula sa Luocheng Technical College. Ngunit pinagalitan sila hanggang sa hindi na makasagot. Tutal, talagang hindi nila kayang labanan ang mga tao mula sa Xinghe University. At hindi rin sila maikukumpara sa kanila. Ngunit putang ina, isang nangungunang unibersidad na tulad ninyo. Pupunta pa kayo para harangan ang pintuan ng isang technical school. Tapos magbibitaw pa ng mga mapanuyang salita. Talagang walang hiya. Sa kabilang panig, ang mga tao mula sa Xinghe University ay humahalaklak ng malakas. Sa gitna ng 3 hanggang 5 estudyante ng Xinghe University. Isang malaking itim na lalaki ang nakaupo sa isang upuan. May yakap pang isang estudyante ng Huaxia sa kanyang kandanggan. Ang estudyante ng Xinghe University sa entablado ay nanunuya. Walang kwenta. Sa kakayahan mong iyan, nangangahas ka pang umakyat dito. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob? O baka naman lumuhod ka at yumukod ng ilang beses sa akin. Tapos sumigaw ka ng malakas. Ang Luocheng Technical College ay nagtuturo lang ng mga walang kwenta. Maaari kitang hayaang matalo ng maganda. Ano sa tingin mo? Gusto niyong mamatay? Nang marinig ito, hindi na napigilan pa ni Gao Feng. Direkta siyang tumalon sa entablado. Hoy, anong gusto mong gawin? Hindi pa tapos ang laban namin ni siya. Gusto mo bang 2 laban sa 1? Sabi ng asong tagasunod ng Xinghe University. May bahid ng kasiyahan sa gilid ng kanyang bibig. Namumula ang mga mata ni Gao Feng. Galit na sumigaw. Si Old Wang. Tulog na. Wala na siyang lakas para lumaban pa. Putang ina mo. Estudyante ka rin ng Huaxia. Handa ka bang tulungan ang mga tagalabas para apihin ang sarili mong kababayan? Ngumisi ang asong tagasunod ng Xinghe University. Haha, syempre, estudyante ako ng Huaxia. Ngunit kayong mga walang kwenta.
Karapat-dapat ba kayong tawaging mga estudyante ng huwasiya? Hindi ba kayo natatakot na mapahiya ang huwasiya kapag sinabi nyo yan? Tungkol naman sa asong tagasunod na sinasabi mo. Ha, anong panahon na ngayon? Mayroon ka pa ring ganyang pag-iisip. Ang mga tao, kailangang umangat. Sa pagsunod kay Nick, makakatanggap ako ng mas maraming resources. Makukuha ko ang mga bagay na hindi makukuha ng iba sa buong buhay nila. Maging pagkatapos ng graduation, maaari pa akong sumama kay Nick sa imperyo ng araw na hindi lumulubog. Doon, maging ang hangin ay mas malinis kaysa rito. Puno ng pagnanasa ang mukha ng asong tagasunod ng Xinghe University. Hindi niya itinatago ang kanyang panunuyo kay Nick, at lalo pang hindi niya nararamdaman na may mali siyang ginagawa. Pagkasabi nito, direkta nang natigilan si Gao Feng sa galit. Ang mga salita ay nasa dulo na ng kanyang dila ngunit hindi niya masabi. Ginagamit mo ang resources ng huwasiya para mag-cultivate. Pagkatapos ng graduation, hindi mo iniisip na suklian ang huwasiya. Labanan ng mga miyembro ng ibang lahi. Sa halip, iniisip mong pumunta sa imperyo ng araw na hindi lumulubog. Sa sandaling ito, hindi na napigilan ng mga tao mula sa Xinghe University sa ibaba na sabihin. Zhang Feng, ano pang sinasabi mo sa kanila? Ang nasa entablado ay si Zhang Feng nga. Tiningnan niya si Gao Feng. Isang malamig na ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Kung wala ng problema, bumaba ka na. Hindi pa tapos ang laban namin ni siya. Malamig na ngumisi si Zhang Feng. Tiningnan niya si Old Wang na tulog na. Akmang kikilos na siya para patayin si Old Wang. Tumigil ka. Kinakatawan ko siya para sumuko. Sinabi ni Gao Feng ang pangungusap na ito. Para sa kanya, ito ay talagang isang pagpapahirap. Ngunit hindi niya maaaring hindi sabihin. Kung hindi, talagang mamamatay si Old Wang sa entablado. Isang sipa ni Zhang Feng ang nagpatalsik kay Old Wang. Tiningnan niya si Gao Feng. Sige, kung gayon, susunod. Ikaw naman ang gustong humamon sa akin. Di ba? Ang mga tao sa ibaba ay nagmamadaling sumalo kay Old Wang. Galit na tinitigan si Zhang Feng. Gustong-gusto nilang pagpira-pirasuhin siya. Pagkasabi ni Gao Feng, tumalon siya sa entablado. Hindi na ininda pa ang mga sugat sa kanyang katawan. Hindi niya kayang panoorin na ganito na lang iniinsulto ang Luocheng Technical College. Ako ang susubok sa iyong kakayahan. Humalakhak ng malakas si Zhang Feng. Matagal na niyang nakita na may mga sugat si Gao Feng. Ngunit wala siyang pakialam. Direkta siyang sumugod. Agad na sumiklab ang laban. Ang mga galaw ni Zhang Feng ay malupit at tuso. Bawat galaw ay nakamamatay, na tila gustong kunin ang buhay ni Gao Feng. Walang kwenta, Gao Feng. Muling sumigaw ang grupo ng mga foreign students. Naglabas pa sila ng alak para magdiwang. Tuwang-tuwa silang sumisigaw. Ilang mga dating estudyante sa tabi ang hindi na makayanan pa. Namumula ang kanilang mga mata. Akmang susugod na, ngunit hinaranggan sila ng asong tagasunod ng Xinghe University. Malakas na sinabi, kung kaya nyo, umakyat kayo sa entablado. Makalipas ang ilang sandali, sa entablado, unti-unti nang hindi makayanan ni Gao Feng. Ang mga sugat sa kanyang katawan ay muling bumukas. Nagpaubo sa kanya ng isang bibig ng sariwang dugo. Agad na humina ang kanyang aura. Haha, Gao Feng, anong nangyari sa iyo? Kakasimula pa lang. Umuubo ka na ng dugo. Humalakhak ng malakas si Zhang Feng. Ngunit hindi siya tumigil. Ang kanyang mga kamao ay sunod-sunod na mabilis na tumama sa dibdib ni Gao Feng. Walang tigil sa pag-ubo ng dugo si Gao Feng. Ngunit wala siyang lakas para lumaban. Nanlaki ang kanyang mga mata. Sinabi ko ng lahat kayo ay mga walang kwenta. Muling isang suntok ni Zhang Feng ang nagpatamba kay Gao Feng sa lupa. Ngunit hindi niya hinayaang mahulog si Gao Feng sa entablado. Ang mga dating estudyante, hanggang dito lang pala, hindi ka luluhod. Gusto kong makita kung gaano kitigas ang iyong mga buto. Pagkasabi nito, nagkunwari si Zhang Feng na babasagin ang mga binti ni Gao Feng. Maglakas loob kang saktan siya. Subukan mo. Sakto namang isang galit na sigaw ang umalingaw-ngaw. Kasabay nito ang isang napakatalas na sword aura. Lumabas na, nang mabalian ng kanang binti ang presidente ng Student Union. Sa wakas ay lumabas na si Su Chen. Maglakas loob kang saktan siya. Subukan mo. Ang galit na sigaw ay umalingaw-ngaw na parang kulog. Pagkatapos, isang napakatalas na sword aura ang sumibat. Direktang pumutol sa kilos ni Zhang Feng. Nang makita ang eksenang ito,
Halos pumutok na ang mga mata ni Lu Qingfeng. Sumugod siya sa entablado, handang makipagpatayan kay Zhang Feng. Ngunit pinagalitan siya ni Su Chen at pinabalik. Dahil alam ni Su Chen na hindi kalaban ni Lu Qingfeng si Zhang Feng. Napakakalmado ng boses ni Su Chen. Dalhin mo si Gao Feng pabalik dito. Ako na ang aamin ng pagkatalo para sa kanya. Ngunit sa ilalim ng kalamang iyon ay nakatago ang isang napakatinding killing intent. Malamig na ngumisi si Zhang Feng at nagtanong. Sino ka? Anong karapatan mong umamin ng pagkatalo para kay Gao Feng? Hindi ko pa naririnig na may ganyang klaseng swordmaster sa Luocheng Technical College. Hindi mo kailangang malaman kung sino ako. Sabi ni Su Chen. Dinala na ni Lu Qingfeng si Gao Feng na malubhang nasugatan at huling hininga na lang ang natitira. Nang makitang dumating sina Su Chen, halos pumutok na ang mga mata ng lahat ng mga dating estudyante. Namumula na ang kanilang mga mata. Ang kanilang talento ay hindi maganda. Talagang hindi sila maikukumpara sa mga henyong ito. Ngunit ang talento ba? Maaari ba nilang mapagpasyahan? Kung maaari, sino ba ang hindi magnanais na maging isang anak ng langit na may sukdulang talento? Sinasala ng talento ang mga henyo at mga ordinaryong tao. Ngunit hindi nito nasasala ang mga basura. Nakatayo na si Su Chen sa entablado. Umugang ang Long Yuan Sword. Na tila nararamdaman ang matalas na killing intent ni Su Chen. Ang aming talento ay hindi maganda. Ngunit lahat kami ay nagsisikap. Ginagawa ang aming makakaya para labanan ang mga miyembro ng ibang lahi. Protektahan ng Huaxia. Mas mabuti pa kaysa sa ilang mga taong gumagamit ng resources ng Huaxia para mag-cultivate. Tapos nagiging aso pa ng mga dayuhang demonyo. Tama ba? Kahit gaano pa kaganda ang talento. Aso lang din naman ng iba. Hindi ko alam kung ano ang iisipin ng inyong mga ninuno kung malalaman nilang noon. Isinakripisyo nila ang kanilang buhay. Ginamit ang kanilang dugo at laman para itayo ang Great Wall. Itaboy ang mga mananakop para iwanan ng dugo para sa Huaxia. Ngunit ngayon, ang kanilang mga inapo ay nagiging aso pa ng mga inapo ng mga mananakop noon. Ang mga salita ni Su Chen ay ikinasama ng ekspresyon ni Zhang Feng. Sandali siyang hindi alam kung ano ang isasagot. Ang dami mong sinasabi. Ang mga tao ba ng Luocheng Technical College? Marunong lang kayong magsalita, gayunpaman. Katatapos lang niyang magsalita, isang napakatinding sword momentum ang sumugod patungo kay Zhang Feng. Hindi man lang kumilos si Su Chen. Ni hindi man lang gumalaw. Ngunit ang matalas na sword momentum palang sa kanyang katawan ay nagparamdam na kay Zhang Feng ng malakas na pressure. Na tila may hindi mabilang na matatalas na espada na gustong tumagos sa kanya. Sa mga mata ni Zhang Feng, may kaunti ring pagkabigla. Ito ay sword momentum. Kung sword aura pa, matatanggap pa niya, maiintindihan pa niya. Ngunit ang sword momentum, medyo nakakatakot na iyon. Sino ka ba talaga? Sa talento mo, bakit ka napunta sa basurang technical school na ito? Nang marinig ito ni Su Chen, nanuya siya. Ako, isang basura lang naman. Paano ako magiging karapat-dapat na maalala ng isang anak ng langit na tulad mo? Pagkasabi nito, isa na namang nakakatakot na sword aura ang pumailan lang sa langit. Ang sword chi ay kumalat sa buong entablado. Ito ang unang pagkakataon na ginamit niya ng buo ang kanyang lakas. Hindi dahil nag-aalala siyang hindi niya matatalo si Zhang Feng, kundi dahil gusto lang niyang magpasikat. Gusto pang sumangga ni Zhang Feng. Ngunit isang malaking isda na nabuo mula sa sword aura ang dumating kasunod ng daloy ng sword chi. Sa mga mata ni Zhang Feng, may bahid ng takot, at higit pa roon, hindi makapaniwala. Naramdaman niya ang isang pakiramdam ng panganib mula sa isang 2-star chi si realm na tao. Sa mas tumpak na salita, ito ay ang pakiramdam ng hininga ng kamatayan. Sumusuko ako. Likas na sumigaw ng malakas si Zhang Feng. Kakasimula pa lang. Wala pang isang galaw. Sumuko na siya. Kahit gaano pa siya hindi sang-ayon sa kanyang puso. Kahit gaano pa siya hindi makapaniwala. Wala na siyang magagawa. Ang buhay ang pinakamahalaga. Ngunit si Su Chen, na tila hindi narinig, ay walang intensyong huminto. Natakot si Zhang Feng. Talagang natakot. Tila nakita na niya ang iniisip ni Su Chen. Tumalikod siya para tumalon mula sa entablado. Ngunit pagtayo pa lang niya, direkta na siyang nilamon ng malaking isda. Umikot ang walang katapusang sword momentum. Sa isang iglap lang, dinurog si Zhang Feng hanggang maging pira-piraso. Tumalsik ang sariwang dugo kung saan-saan.
Nakatayo si Su Chen sa entablado. Isang kamay ang may hawak na espada. Sa kanyang mga mata, tanging walang katapusang lamig na lang ang natira. Lahat ng tao mula sa Xinghe University ay natulala. Nanigas sa kinatatayuan. Maging si Nick ay kumunat ng husto ang noo. Tumingin. Ang lakas ni Zhang Feng. Alam na alam nila. Ngunit ngayon, isang hiwa lang ng espada mula sa isang tao ng Luocheng Technical College. Pinatay na siya. Ang kanyang mga buto ay dinurog hanggang maging pira-piraso. Putang ina mo. Naglakas loob kang patayin ang tao mula sa aming Xinghe University. Isang lalaking estudyante ng Xinghe University ang nagtanong. Mayroon siyang 9-star Cheesy Realm Cultivation. Malamig na sinabi ni Su Chen. Walang bahid ng emosyon sa kanyang mga mata. Pinatay na kung pinatay na. Kung hindi ka sang-ayon, umakyat ka rito at mamatay ka. Basta't mangangahas silang umakyat sa entablado. Mangangahas akong pumatayin. Sumuko na siya. Tapos kumilos ka pa. Ito ay paglabag sa mga patakaran. Tatlong sunod-sunod na tanong ni Su Chen. May ebidensya ka ba? Saan ka nakabatay para sabihing sumuko na siya? May ebidensya ka bang maipakikita? Direkta niyang pinatahimik ang taong ito. Ano ang ebidensya niya? Ni hindi nga siya tumitingin sa entablado. Malabo lang na tila narinig niya ang dalawang salitang, sumusuko. Ngunit hindi talaga siya sigurado. Ang grupo ng mga foreign students ay nagmamadaling tumayo at nagsabi. Narinig naming lahat. Sinabi na ni Zhang Feng na sumusuko na siya. Walang nakakaalam na ganyan pala kangang si Su Chen. Isang galaw lang. Pinatay na niya ang estudyante ng Xinghe University. At napakalupit pa ng kanyang mga pamamaraan. Talaga, nagtanong pabalik si Su Chen. Malamig na parang yelo ang kanyang mga mata. Natakot ang grupong ito ng mga foreign students. Hindi na sila nang ahas pang magsalita. Sumigaw ng malakas ang mga tao mula sa Luocheng Technical College. Bakit hindi namin narinig? Kami mismo ang magpapatunay. Hindi man lang nagsabi si Zhang Feng na sumusuko na siya. Nang makitang ganyan kangang si Su Chen, direkta niyang pinatay si Zhang Feng. Lahat ng kahihiyan. Sa wakas, sa sandaling ito, ay ganap nang nawala. Tuwang-tuwa silang sumisigaw. Kung hindi dahil sa kanya. Ngayon, ang Luocheng Technical College ay talagang mapapahiya ng husto. Hindi na nakipag-usap pa si Su Chen sa kanila. Sa halip, tumayo siya sa entablado. Ang kanyang malamig na parang yelong mga mata ay napunta sa mga tao mula sa Xinghe University. Mayroon bang mangangahas na umakyat dito para lumaban? Pagkasabi nito, isa na namang mas malakas na aura ang pumailan lang sa langit. Hindi niya itinago ang kanyang pangungutya. O baka naman ang inyong Xinghe University. Hanggang dyan lang ang kakayahan nyo. Nang marinig ito, napakasama ng ekspresyon ng mga tao mula sa Xinghe University. Agad silang nagalit. Ako, sa tabi ng malaking itim na lalaki. Isang babaeng nakaitim na bestida ang tumalon sa entablado. Ang kanyang mga mata ay halatang may pangmamaliit. May tindig na parang nakatataas. May nakatagong kahulugan ng pagwawalang bahala. Shen Jing. Nagpakilala ang babae. Malamig na sinulyapan niya si Su Chen. Pagkatapos ay nagsalita, talagang may kaunti kang kakayahan. Sa isang technical school, naunawaan mo pa ang sword momentum. Ganyang talento. Bakit ka kontento sa isang basurang technical school? O ganito na lang, umalis ka sa Luocheng Technical College. Pumunta ka sa Xinghe University para mag-enroll. Nandyan si Nick. Ang pagpapasok sa iyo sa Xinghe University ay hindi naman mahirap na bagay. Ngunit ang kondisyon, mula ngayon, kailangan mong sumunod kay Nick. Sabi ng babaeng estudyante na tila isang napaka-ordinaryong bagay lang ang sinasabi niya. Na tila may kaunti pang pagbibigay limos. Haha, sino ka ba? Noon, si Leng Mengqiu ang naghanap sa akin. Mataas ang presyong inaalok para kunin ako. Hindi pa rin ako pumunta sa Xinghe University. Sino ka ba para sabihan akong sumunod sa hinayupak na iyon? Kung siya ang susunod sa akin, baka kamuhiin ko pa siya. Ang pagyayabang, sino ba ang hindi marunong? Ngunit minsan, madali mong gawing payaso ang iyong sarili. Siyempre, hindi naniwala si Shen Qing sa sinabi ni Su Chen. Sino ba namang matinong tao ang tatalikuran ng isang nangungunang universidad para pumili ng isang haunted university? Siguro, pagkatapos mong makapasok sa Luocheng Technical College, nakakuha ka ng kaunting pagkakataon. Tapos nagyayabang ka na lang. TSK, huwag kang maniwala, putang ina. Kahapon,
Pumunta pa rito ang matanda mula sa Council of Elders para kunin si Kuya Chen. Ngunit tinanggihan silang lahat ni Kuya Chen. Huwag mong tanungin kung bakit tinanggihan ni Kuya Chen. Dahil mabait si Kuya Chen. Hindi tulad ng iba, pati ni Nuno, kayang kalimutan. Paano pa kaya aasahan mong marunong silang magpasalamat? Hindi napigil ang sabihin ng mga tao mula sa Luocheng Technical College. Kahapon, personal naming nasaksihan. Kung pumayag lang siya, huwag nang sabihing Xinghe University. Maaari siyang direktang pumunta sa Imperial Sect. Isang daang zang na cheesy na nagdulot ng Thunder Tribulation. Isang bagong estudyanteng kapapasok pa lang ay naunawaan na ang sword momentum. Isa lang sa mga ito ay sapat na para direktang makapasok sa Imperial Sect. Tama ba? Nang marinig ito ni Shenqing, humalakhak siya ng malakas. Sobrang nakakatawa. Ang mga tao mula sa Council of Elders pupunta sa isang technical school para mangalap ng tao. Makatwiran ba iyon? Ang pag-iimbento. Hindi man lang marunong mag-imbento ng maayos. Nakakaawa talaga. Sige na, wala akong patakarang hindi lumalaban sa babae. Kumilos ka na, malamig na sinabi ni Su Chen. Ayaw na niyang makipag-usap pa sa walang utak na ito. Pagkasabi nito, agad na naging seryoso ang ekspresyon ni Shenqing. Isang punyal ang lumitaw sa kanyang kamay. Agad siyang sumugod patungo kay Su Chen. Ang kanyang mga galaw ay malupit at tuso. At mayroon siyang 9-star cheesy realm cultivation. Gayunpaman, si Su Chen ay kalmadong humarap. Walang bahid ng pagkataranta. Ang Long Yuan sword ay humiwa. Pagkatapos, isang nakakatakot na sword momentum ang pumailan lang sa langit. May dalang walang kapantay na momentum. Unang beses na naramdaman ni Shenqing ang sword momentum. Medyo nagulat din siya sa kanyang puso. Ang sword momentum na ito ay mas malakas pa kaysa sa inaasahan niya. Ngunit para talunin siya, hindi pa rin sapat. Kanina, si Zhang Feng ay namatay dahil sa kapabayaan. Ngunit hindi ako gagawa ng ganyang kababang pagkakamali. Talagang napakalakas mo. Ngunit sayang, ako ang nakaharap mo. Kaya't talo ka na. Napakakumpiyansa ni Shenqing sa sarili. Isang malamig na aura ang agad na bumalot sa buong katawan ni Su Chen. Sa isang iglap, sumugod na siya. Nang makita ito, lalo pang hindi naging magalang si Su Chen. Agad niyang ginamit ang Flame Demon Fury. Ang kanyang aura ay agad na tumaas. Isang malakas na hiwa ang tumama. Bigla ring nagbago ang ekspresyon ni Shenqing. Ang hiwang ito ni Su Chen ay nagparamdam sa kanya ng hininga ng kamatayan. Nanlamig ang kanyang likod. Tumulo ang malamig na pawis. Akmang magsasalita pa sana, ngunit natuklasan niyang napapalibutan siya ng nakakatakot na sword momentum. Hindi man lang siya makapaglabas ng kahit kaunting tunog. Natakot siya, nataranta, gustong umiwas. Ngunit sa sumunod na segundo, direkta siyang dinurog ng sword aura ni Su Chen. Isang talsik ng dugo ang sumabog. Hanggang sa mamatay si Shenqing. Hindi niya maintindihan kung ano ba talaga ang nangyari. Siya ang henyo ng Xinghe University. Mayroon siyang magandang kinabukasan. At nakasama pa niya ang isang elite na tulad ni Nick. Bakit siya namatay? Susunod, malamig pa ring nagsalita si Su Chen. Sa Long Yuan sword, tila mayroon pang isang patak ng dugo. May kaunti pang kahulugan ng pangungutya. Ang grupo ng mga foreign students sa ibaba ay ganap ng natulala. Ano ba talagang halimaw si Su Chen? Ganyan siya kalakas. Kung sa huli ay talagang mananalo siya. Sa ugali niya, ang unang gagawin niya ay tiyak na hahanapin sila para maningil. Sa pag-iisip nito, kumunat ng husto ang mga noo ng grupong ito ng mga foreign students. Hindi alam kung ano ang iniisip. Mayroong palihim na pumasok sa akademya. Boss Su, Boss Su. Tuwang-tuwa ang iba pang mga estudyante. Sumisigaw ng malakas. Sa sandaling ito, napakadakila ng imahe ni Su Chen sa kanilang mga puso. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman nila ang ganap na paghanga sa isang bagong estudyante. Ganap na hanga, ito ay paghanga mula sa kaibuturan ng kanilang mga puso. Ang iba pang mga dating estudyante ay puno ng kasob-ikan ng kanilang mga mata. Sa mas tumpak na salita, iyon ay pagnanasa sa lakas. Ang mga tao mula sa Xinghe University ay unang beses ding pinahalagahan si Su Chen. Walang nakakaalam na ganyan pala siya kalakas. Sunod-sunod niyang pinatay ang dalawa sa kanilang mga kasama. At napakalupit pa ng kanyang mga pamamaraan. Bata, sino ka ba talaga? Naglakas loob kang patayin ang mga tao mula sa aming Xinghe University.
Tumingin din si Nick kay Su Chen. Malakas na sumagot si Su Chen. Malamig na ngumisi. Pinatay ko na. Ano ngayon? Kung hindi ka sang-ayon, umakyat ka rito. Tingnan natin kung mangangahas akong patayin ka. Kung takot ka na, lumuhad ka at humingi ng tawad sa tarangkahan ng Luocheng Technical College. Tapos sumigaw ka ng ilang beses. Ang Xinghe University ay hindi kasing galing ng Luocheng Technical College. Ang bagay na ito, ituturing kung hindi nangyari. Ang malinaw na pang-iinsultong ito ni Su Chen ay ikinagalit ng mga tao mula sa Xinghe University. Ang laki ng bibig mo. Ang aming Xinghe University, hindi kasing galing ng inyong Luocheng Technical College. Karapat-dapat ba kayo? Kung hindi ka sang-ayon, umakyat ka rito at lumaban. Huwag kang maging parang babae na marunong lang magsalita. Malakas ang momentum ni Su Chen. Muling nanuya, kung takot na kayo, sabay-sabay na kayong umakyat. Ang mayabang na mga salitang ito ay talagang hindi na makayanan pa ng mga tao mula sa Xinghe University. Sumugod sila, ngunit pinigilan sila ni Nick. Pagkatapos ay tumingin kay Su Chen. Matapos magtanong sa mga tao at malaman ang pangalan ni Su Chen. Muli siyang nagsalita, Su Chen, hinahangaan kita. Basta't handa kang umalis sa demonyong lugar na ito at sumama sa akin. Maaari kitang dalhin pabalik sa imperyo ng araw na hindi lumulubog. Bibigyan kita ng napakataas na posisyon. Ito ay isang traito na hindi mo makukuha sa Huaxia. Talagang naakit si Nick. Ang sword technique ni Su Chen ay ikinagulat niya. Sobrang hindi inaasahan. Umalis ka. Putang ina mo. Walang utak. Ano ang ipinagmamayabang mo? Hindi na makatiis pa si Su Chen. Direkta siyang nagmura. Gusto pa siyang gawing aso. Ano ang iniisip niya? Nang makita ang eksenang ito, ang asong tagasunod ng Xinghe University sa tabi ay sobrang naiinggit. Ito ang unang pagkakataon na nakita niyang personal na nag-imbita ng tao si Nick. Dapat malaman na noon, sila lahat ay gumawa ng kung ano-anong paraan para magmakaawa. Lumuhad pa sa harap ni Nick. Nagbayad ng malaking halaga, para lang makuha ang pagkakataong ito. Ngunit ngayon, si Su Chen ay ganyan kawalang alam. Naiinggit sila sa kanilang puso. Kasabay nito ay nagagalit. Su Chen, alam mo ba, alam ko, ninuno mo. Lumaban kung lalaban. Kung hindi, umalis ka na. Putang ina, ano ang tinatahol mo? Talagang nagalit na si Su Chen. Hanggang ngayon, hindi pa rin niya maintindihan. Isang anak ng langit, pinagpalang henyo, ng Xinghe University. Bakit ganyan kaina ang kanyang mga buto? Wala man lang kaunting gulugod. Ang resulta, katatapos lang magsalita ni Su Chen. Isang tao mula sa Xinghe University ang tumalon sa entablado. Ako, Su Chen, sobrang mayabang ka na. Hindi mo malalaman kung gaano kalaki ang agwat sa pagitan ng Luocheng Technical College at Xinghe University. Kumunat ang noo ni Nick. Pagkatapos ay nagsalita, sabay-sabay na kayong umakyat. Patayin niyo siya. Ang iba, bagamat medyo nagulat, ay hindi nang ahas na hindi sumunod. Ngunit ang umakyat sa entablado para galpihin si Su Chen ng mag-isa. Medyo hindi masabi. Hindi ba't sinabi na niya? Kung gayon, bigyan natin siya ng kasiyahan. Pagkasabi ni Nick, hindi na siya nagsalita pa. Patuloy siyang yamakap sa sexing babaeng iyon at hinimas-himas ito. Nang makita si Nick na ganoon, hindi na sila nang ahas pang magsalita pa. Muli silang sabay-sabay na tumalon sa entablado. Sa isang iglap, 5 tao mula sa Xinghe University ang humarap kay Su Chen ng mag-isa. Putang ina, wala man lang kaunting kahihiyan. Ang Xinghe University, puro mga walang hiya lang ba ang tinuturuan? Kung kaya nyo, solo-solo, ano ang ibig sabihin ng sabay-sabay na pagsugod? Sinabi ni Boss So na sabay-sabay kayong umakyat. Tapos sabay-sabay nga kayong umakyat. Kung sinabi niyang kumain kayo ng tae, kakain ba kayo? Sa panig ng Luocheng Technical College, lahat sila ay nagmumurahan. Nagngingit-ngit ang mga ngipin. Akmang tatalon na sa entablado para tulungan si Su Chen. Ngunit pinigilan sila ni Su Chen. Sinabi mo na iyan. Kung gayon, bibigyan ka namin ng kasiyahan. Walang hiyang sinabi ng mga tao mula sa Xinghe University. Talagang naghahanda na silang sabay-sabay na kumilos. Sila lahat ay nasa 8-star at 9-star Qi Realm cultivation. Habang si Su Chen ay 2-star Qi Realm lang. Ngunit ngayon, sino pa ang mangangahas na ituring siyang isang 2-star Qi Realm? Ang dalawang nauna, namatay na nang hindi na maaaring mamatay pa.
Malamig lang na ngumisi si Nick. Kung ayaw mong maging aso ko. Kung gayon, maaari ka lang mamatay. Bahagyang ngumiti si Suchen. Ngunit ang kanyang tono ay walang bahid ng kakulangan sa pangungutya. Haha, ito pala ang Xinghe University. Talagang napatingin ako sa inyo ng may ibang mata. Hindi ko lang alam kung sasabihin kong kumain kayo ng tae. Kakain kaya kayo? Ang pagsasalita, ano ang kakayahan doon? Nasa entablado na tayo. Buhay at kamatayan ay nakasalalay sa tadhana. Hindi ba't napakayabang mo? Kung kaya mo, sa labang ito, hindi maaaring sumuko hanggang sa mamatay ang isa. Sabi ng mga tao mula sa Xinghe University. Ang pangunahing inaalala, baka mamaya, kapag hindi mo na kaya, tatakbo ka. Sa entablado, maaari ka nilang direktang patayin. Ngunit kung bababa ka sa entablado, o kung sisuko ka, tapos kikilos pa sila, baka madamay pa ang mga guro ng Luocheng Technical College. Huwag mong isipin na hindi sila kumikilos ngayon. Ngunit sa katunayan, palihim na silang nanunood. Natigilan sandali si Suchen. Nag-aalala siyang baka sobra na kung gagamitin niya ang Bloodburst Heavenly Thunder. Sino ang mag-aakala na direkta nang sasabihin ito ng mga tao mula sa Xinghe University? Kung gayon, hindi na siya masisisi. Kumunat ng husto ang noo ni Wang Lin. Palaging may pakiramdam siyang may hindi tama. Talagang napakalakas ni Suchen. Ngunit ang ganitong porma sayon ay hindi rin maaaring maliitin. Tapos pinapaurong pa sila ni Suchen. Hindi kaya. Biglang naalala ni Wang Lin noong nasa abis sila. Ang hinayupak na ito, muntik na siyang mapahamak. Umatras tayo. Nagmamadaling sinabi ni Wang Lin. Nanlaki ang mga mata ni na Lu Qingfeng at Wu Tao. Tinitigan si Wang Lin. Sa ganitong mahalagang sandali, hindi nila maaaring tulungan si Suchen. Ngunit talagang hindi sila maaaring umatras. Putang ina, pag-isipan niyong mabuti. Noong inagaw natin ang nayon sa abis, wala nang pakialam si Wang Lin sa kanila. Talagang takot na siya. Direkta siyang tumakas ng malayo. Sina Lu Qingfeng at Wu Tao ay unang natigilan. Pagkatapos ay biglang nakarik. Tiningnan ang itsura ni Suchen. Tila talagang gagamitin niya ang bagay na iyon. Umatras. Umatras. Lahat kayo. Umatras na. Putang ina. Talagang nag-aalala na si Lu Qingfeng. Sumigaw hanggang sa mapayok. Sa sandaling ito, sa entablado, kinuha na nga ni Suchen ang Bloodburst Heavenly Thunder. Nang lumitaw ang maliit na itim na perlas, tahimik na nagmura si Wang Lin. Tumakas ng napakalayo. Sa abis. Naapektuhan na siya. Mayroon na siyang psychological trauma. Gayunpaman, ang mga estudyante ng Xinghe University sa entablado ay talagang hindi alam kung ano ba talaga ang bagay na ito. Ganyan kalaki lang ng mata ng dragon. Ano ang panganib doon? Ngunit nang makitang mabilis na umaatres ang mga tao mula sa Luocheng Technical College, medyo naguluhan din sila sa kanilang puso. Ang pakiramdam ng takot sa mga hindi kilalang bagay na ito ay nagpapahirap sa kanilang puso. Sa katunayan, ang mga tao mula sa Luocheng Technical College ay sobrang naguguluhan din. Ano ba talaga ang nangyari? Ngunit agad na nakarik ang grupo ng mga foreign students. Ito ay tiyak na sinadyang pakikipagtulungan ni Suchen sa mga tao mula sa Luocheng Technical College. Para bigyan sila ng psychological pressure. Para maghasik ng takot sa kanila. Gayunpaman, sa sumunod na segundo, ngumiti si Suchen ng may kasamaan. Agad niyang inihagis ang Bloodburst Heavenly Thunder sa kanyang kamay. Pagkatapos, walang lingon-likod na tumalon mula sa entablado at tumakas. Ito ang pinakamabilis niyang takbo sa buong buhay niya. Walang kaunting pag-aalinlangan. Putang ina, agad na nagmurahan ang mga tao mula sa Xinghe University. Sinabi ng hindi tatakbo, hindi sisuko. Putang ina mo. Tumalikod ka agad. Walang kaunting pag-aalinlangan. Ang resulta, katatapos lang nilang magsalita, isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw. Ang Luoshan ay tila bahagyang yumanig. Isang malaking ulap na hugis kabute ang umangat. Makapal ang alikabok. Ang apoy ay hindi namamatay. Lahat ng estudyante ng Luocheng Technical College ay natakot hanggang sa matulala. Nanigas sa kinatatayuan. Puno ng hindi paniniwala ang kanilang mga mukha. Ano ba talaga ang ginawa niya? Putang ina, pati tarangkahan ng paaralan. Pinasabog na. Kasabay nito, sa loob ng Luocheng Technical College. Ilang mga aura ang biglang lumitaw. Tiningnan ng apoy na umaabot sa langit. Lahat ng mga guro ay natulala.
Ano ba talaga ang nangyari? Kontrolin ang apoy. Isang guro ang nagmamadaling nagsabi. Mabilis na pinakawalan ang kanyang lakas. Nagmamadaling pinakalma ang puwersang ito. Kung hahayaan lang itong ganito, baka magkaroon ng malaking lindol sa Luotian. Nagtago si Su Chen sa isang ligtas na lugar. Sumilip. Bakit parang hindi ganyan kalakas noong nasa abyss? Mabilis. Matapos kumilos ang ilang mga Marquee Realm na guro, sa wakas ay napakalma na nila ang natitirang lakas. Nawala ang alikabok, ang entablado. Matagal nang hindi alam kung nasaan na. Sa lupa, tanging isang malaking hukay na may diameter na mahigit 30 metro ang natira. Umuusok pa rin ang itim. Tungkol naman sa 5 estudyante ng Xinghe University. Wala nang natirang kahit kapiraso. Isang Bloodburst Heavenly Thunder ay kayang pasabugin hanggang mamatay ang isang 9-star Chi-Si Realm martial artist. Sapat na iyon para ipakita kung gaano kalakas ang puwersa nito. Ngunit ang mga tao mula sa Xinghe University ay talagang walang kaunting paghahanda. Direkta silang humarap sa Bloodburst Heavenly Thunder. Natural na wala nang natirang kahit kapiraso. Matapos mawala ang alikabok, si Feng Yu, na maitim ang mukha, ay lumitaw din dito. Tumingin siya sa paligid. Pagkatapos ay napunta ang kanyang tingin kay Su Chen. Su Chen, lumapit ka rito sa akin. Putang ina mo. Ano ang inilabas mo? Pinasabog mo silang 5 hanggang sa Maduraj. Sige na nga lang iyon. Putang ina mo. Pati tarangkahan ng sarili mong paaralan. Pinasabog mo rin. Nang marinig ito ni Su Chen, lumapit siya. Medyo nahihiya. Hindi ko rin inaasahan na ganyan pala kalakas ang bagay na ito. Kinamot niya ang kanyang ulo. Na tila talagang hindi niya alam ang lakas ng Bloodburst Heavenly Thunder. Sige na. Pagbigyan mo na ako. Hindi ba't isang tarangkahan lang naman iyon? Sa sandaling ito, lumapit si Wang Lin at nagsabi. Ngumingiti ng may hiya, si Boss Su. Noong nasa abyss, inagaw niya ang isang buong nayon ng mga miyembro ng ibang lahi. Pati ako, pinasabog niya rin. Isang sipa ni Feng Yu ang nagpatamba kay Wang Lin. Sino ka ba para pagbigyan kita? Ngunit sa sumunod na segundo, natigilan si Feng Yu. Sa abyss, inagaw mo ang isang buong nayon ng mga miyembro ng ibang lahi. Karaniwang bagay lang. Napaka-humble ng sinabi ni Su Chen. Ngunit ang kanyang ngiti ay mas malaki pa kaysa kay A. Sina Feng Yu at ang iba pang mga guro ay pawang natigilan. Sandali pang ang nakalimutan nila ang tungkol sa tarangkahang pinasabog. Su Chen, bigyan mo ako ng paliwanag. Ganyan karaming tao mula sa aming Xinghe University ang pinatay mo. Kailangan mong bigyan ako ng paliwanag. Tumayo si Nick. Siyempre, hindi dahil sa galit na pinatay ang mga tao mula sa Xinghe University. Nagagalit siya dahil pinatay ang kanyang mga tauhan. Ito ay isang malaking sampal sa kanyang mukha. Kung aalis lang siya ng ganito, siya ang mapapahiya. Galit na galit ang tono ni Nick. Bagamat 7-star Chi-Si Realm lang siya. Sa harap ng isang grupo ng mga guro at din ng Luocheng Technical College. Wala siyang kaunting takot. Siya ay isang marangal na foreign student. Direktang sumugod si Wu Tao at nagsabi. Ano ang tinatahol mo? Bago umakyat sa entablado, malinaw na ang usapan. Buhay at kamatayan ay nakasalalay sa tadhana. Hanggang sa mamatay ang isa. Saka lang matatapos. Sinabi na rin ng mga tao nyo. Pwede ang marami laban sa isa. Pinapayagan kayong gumamit ng anumang paraan. Bakit ngayon? Gusto nyong bawiin ang inyong salita? Wala na kayong kaunting kahihiyan. O baka naman ang inyong imperyo ng araw na hindi lumulubog. Lahat kayo ay mga walang hiyang ganyan. Napakatalas ng dila ni Wu Tao. Pinagalitan niya si Nick hanggang sa hindi na makapagsalita. Ang mga salita ay nasa dulo na ng kanyang dila ngunit hindi niya alam kung paano sisimulan. Ire-report ko ito sa Xinghe University. Ang mga tao ng Luocheng Technical College. Hindi kayo nagsasalita ng martial virtue. Hindi kayo nagsasalita ng martial virtue. Sumigaw si Nick. Talagang galit na galit. Ngunit ang utusan siyang lumaban kay Su Chen. Talagang hindi siya nangangahas. Huwag nang sabihin pa ang nakakatakot na sandata ni Su Chen. Ang sariling lakas pa lang ni Su Chen ay sapat na para madaling patayin ang isang 9-star Chi-Si Realm. At saka, ayon sa sinabi ng mga alipores niya, talagang nangangahas pumatay ang taong ito. Nang marinig ito, dinilaan ni Su Chen ang kanyang mga labi. Hoy, hindi ka ba naapektuhan? O gusto mong maglaban ulit tayo?
Ang kanyang tono ay may kaunting pakiramdam na hindi pa siya tapos pumatay. Oo, matapos mapabagsak ang 5 foreign student sa isang iglap. Tiningnan ni Su Chen si Nick nang may mapanuyang ngiti. Hoy, hindi ka ba naapektuhan? O gusto mong maglaban ulit tayo? Nang marinig ito, takot na umatras si Nick ng ilang hakbang. Natural na hindi siya nang ahas na lumaban kay Su Chen. Ang kanyang mga asong tagasunod ay inayos na lahat ni Su Chen. Ang kanyang lakas ay 7-star cheesy realm lang. Sa harap ni Su Chen, halos wala siyang tsansang manalo. Lalo na't may ganoong nakakatakot na sandata pa si Su Chen. Sa sandaling ito, lumabas din si Lu Qingfeng. May bahid ng pangungot siya sa kanyang mga mata. Kanina, malinaw na ang usapan. Walang sisuko hanggang mamatay. Ngayon, namatay na ang mga tao nyo. Gusto nyong i-report sa Xinghe University. Kahit pumunta pa kayo sa Council of Elders, wala ring silbi. Kayo, ako ay mula sa imperyo. Ang araw ay hindi lumulubog. Sa aking katawan, dumadaloy ang marangal na dugo. Galit na galit si Nick. Ngunit hindi siya nang ahas na lumapit. Nakakainis. Marangal o hindi marangal. Ano? Ang Luocheng Technical College. Ilang beses na kaming pumatay. Malamig na sinabi ni Wang Lin. Direktang tinamaan ang kanilang maselang bahagi. May sasabihin pa sana si Nick. Ngunit naramdaman na niya ang killing intent ni Su Chen. Kung mangangahas pa siyang magsalita, baka hindi na naman magsalita ng martial virtue si Su Chen. Sa pag-iisip nito, galit na tiningnan ni Nick si Su Chen. Pagkatapos ay tumalikod para umalis. Sakto namang sa loob ng Luocheng Technical College. Isang lalaking bogbog sarado ang tumakbo palabas. Mukhang nag-aalala. May nangyari. May nangyari. Boss Su. Ang student union. May nangyari. Nang marinig ito ni Su Chen, kumunat ang kanyang noo. Ang student union. Ano ang maaaring mangyari? Ang mga dayuhang demonyong hinayupak na iyon. Habang wala kayong lahat, walang pakundangang sumugod sila sa student union. Inagaw lahat ng cultivation resources ng ating union. Tumigil ka. Nang marinig ito, agad na sumigaw ng malakas si Su Chen. Isang nakakatakot na sword momentum ang agad na bumalat kay Nick. Putang ina, sa harap ko pa naglalaro ng tunog sa silangan. Tama sa kanluran, diversionary tactic. Putang ina mo, gusto mo nang mamatay, di ba? Nagalit si Su Chen. Ang bagay na ito, tiyak na si Nick ang nasa likod nito. Gusto pang magpaliwanag ni Nick. Ngunit huli na, agad na kumilos si Su Chen. Ilang sampal na ang tumama sa kanyang mukha. Ang kanyang maitim at matabang mukha ay direkta ng namaga. Bago pa siya makapagsalita, bumagsak na naman ang kamao ni Su Chen. Nabugbog si Nick hanggang maging parang panda ang kanyang mga mata. Natulala siya, sa loob ng maraming taon niya sa Huaxia. Ito ang unang pagkakataon na nabugbog siya. Ang babaeng estudyante sa tabi niya ay nagmura. Anong ginagawa mo? Wala tayo sa entablado. Ngunit pagka-react niya, si Nick ay nabugbog na hanggang maging parang ulo ng baboy. Hindi na makagalaw. Gayunpaman, nang marinig ni Su Chen ang kanyang mga salita, malamig siyang ngumisi. Sino sa inyo ang nakakita na sinaktan ko ang itim na ito? Hindi ko nakita. Tama iyon. Sino ang sumakit sa kanya? Agad na sumagot sina Wang Lin at Wu Tao. Ang mga dating estudyante sa tabi ay umiling din. Nagpapahiwatig na wala silang nakita. Tumayo si Dong Yu. Seryoso ang mukha. Nakita ko. Nang makita ang eksenang ito, lahat ng tingin ay napunta kay Dong Yu. Itinutok pa ni Wang Lin ang kanyang espada kay Dong Yu. Malinaw kong nakita na ang malaking itim na ito ay kusang natamba. Pagkatapos, gusto siyang dalhin ni Boss Su para gamutin. Pagkasabi nito, natigilan din si Su Chen. Lalo niyang nararamdaman na si Dong Yu ay marunong makiramdam. Kuya Chen, ako, iyon mismo ang taong mahilig tumulong sa iba. Pagkatapos, tiningnan ni Su Chen ang babaeng estudyanteng iyon. Dahan-daang nagsalita, ang pagbibintang mo sa akin ng ganyan. Kailangan mong pagbayaran iyan. At saka, ngayon, pinaghihinalaan kong ikaw at ang taong ito ay kasabwat ng mga dayuhang demonyo ng Luocheng Technical College para nakawin ang aming cultivation resources. May karapatan akong arestuhin ka. Hintayin nating maimbestigahan ng malinaw ang bagay na ito bago natin pag-usapan. Pagkasabi ni Su Chen, direkta nang sumugod sina Wang Lin at Wu Tao. Binugbog ng husto ang babaeng estudyanteng nakasuot ng sexing damit. Walang kaunting awa, direkta sa mukha ang tama.
Agad na sumigaw ng kaawa-awa ang babaeng estudyante. Natigilan ang mga dating estudyante sa tabi. Kayong dalawa, talagang hindi kayo marunong maawa sa mga bulaklak. No, ngunit pag-isipan ulit, ang ganitong klaseng babae, patayin na lang, nakakahiya. Ayaw rin ni na Wang Lin at Wu Tao. Kasalanan lahat ng batang si Dong Yu na ito. Lalo siyang nagiging marunong makiramdam. Ang tingin ni Su Chen kanina ay nagparamdam sa kanila na ang kanilang posisyon ay malapit nang mawala. Kailangan nilang mabilis na magpakitang gilas sa harap ni Su Chen. Kung hindi, baka wala na silang makuhang kahit sabaw man lang sa hinaharap. Mabilis, sa ilalim ng kanilang pambubugbog. Direkta nang nawalan ng malay ang babaeng estudyante. Nang makita ang eksenang ito, lahat ng mga estudyanteng naroroon ay ganap na natulala. Masyado nang masama ang kanilang mga kilos. Ngunit walang pakialam si Su Chen sa mga ito. Lumingon siya at tiningnan si Lu Qingfeng. Agad mong dalhin ang mga tao para arestuhin ang mga dayuhang demonyong nagnakaw ng resources pabalik dito. Tumango si Lu Qingfeng. Alam na alam niya ang kabigatan ng bagay na ito. Agad siyang nagdala ng mga tao papasok sa akademya. Sina Wang Lin at Wu Tao. Siyempre, hindi pinalampas ang pagkakataong ito. Itinalaga nila ang kanilang sarili bilang kapitan at pangalawang kapitan ng Demon Extermination Squad, sumisigaw. At sumugod papasok sa akademya. Pagkatapos, tiningnan ni Su Chen si Nick na parang isang patay na baboy. At ang babaeng estudyanteng nabugbog ng husto. Kumunat ang kanyang noo. Isabit niyo silang dalawa. Gusto ko silang personal na tanungin ng kaunti. Ang grupo naman ng mga foreign students ng Luo Cheng Technical College. Kanina pa kontrolado ng iba pang mga dating estudyante. Nakadapa sa lupa, naghihintay na ayusin ni Su Chen. Pagkasabi ni Su Chen, humanap siya ng isang upuan at umupo. Agad na naintindihan ni Dong Yu. Nagmamadaling hindi alam kung saan kumuha ng isang tasa ng tsaa at iniabot. Natigilan si Feng Yu. Hindi ba? Ang mga pinuno ba ng ating paaralan? Puro mga palamuti lang. Ngunit walang pakialam si Su Chen sa mga ito. Una, sinampal niya ng ilang beses ang malaking itim na lalaki. Pagkatapos ay nagsalita, nasaan ang aming mga resources? Sobrang nasasabik si Nick. Hanggang ngayon lang niya nalaman kung bakit siya nabugbog. Anong resources? Wala akong kinuha kahit anong bagay mula sa inyo. Ito ay paninirang puri. Sinisiraan mo ako. Matigas pa rin ang bibig mo. No. Malamig na ngumisi si Su Chen. Mula sa kanyang storage ring. Kinuha niya ang isang latigo. Malakas na hamampez. Hindi. Habang lalo siyang humahampas. Lalo siyang ginaganahan. Lalo siyang nasasabik. Mabilis. Sa katawan ni Nick, wala nang makitang kahit isang pirasong balat na buo. Nang makita ng mga dating estudyante ang eksenang ito. Lahat sila ay natulala. Putang ina. Matapos magmura sa isip. Isang malamig na hangin ang gumapang sa kanilang mga likod. Talagang noong entrance exam, nagpigil pa si Su Chen. Sina Feng Yu at ang iba pang mga guro ay lalo pang hindi nang ahas na tumingin. Gusto nilang paalalahanan si Su Chen na nasa loob sila ng akademya. Magpigil ng kaunti, ngunit habang lalo siyang humahampas, lalo siyang ginaganahan. Hindi man lang niya naririnig ang paalala ni Feng Yu. Ang tigas talaga ng bibig mo. No. Pagod na rin si Su Chen sa paghampas. Inutusan niya si Dong Yu na kunin lahat ng gamit sa katawan nito. Kasabay nito ay idineklara na ito ay pag-aari ng Luo Cheng Technical College. Ang mga dating estudyanteng ito, talagang pakiramdam nila ay hindi sapat ang kanilang utak. Ngunit nang makita nilang walang awa si Dong Yu sa paghahalughog. Pagkatapos ay kinupit pa, natauhan din sila, nagsimulang kumilos. Sina Feng Yu at ang iba pang mga guro ay lalo pang nanlaki ang mga mata. Akala nila ay nagkamali sila ng tingin. Ang mga estudyante ng Luo Cheng Technical College noon. Hindi naman ganyan. Mabilis. Sina Wang Lin at isang grupo ng mga tao ay marahas na kinaladkad ang ilang mga foreign students na bagbog sarado palabas. Malinaw na ang grupong ito ng mga foreign students ay hinalughog na ng husto ni na Wang Lin. Mayroon pang ang napunitan ng damit. Ilang pirasong tela na lang ang natira. Hindi pa rin napigilan ni Feng Yu na sabihin. Su Chen, hindi ba't medyo sobra na iyang ginagawa mo? Ang mga pamamaraan ni Su Chen. Bagamat napakasaya, ngunit total, si Nick ay miyembro ng Xinghe University. Ang mabugbog ng ganito, hindi may iwasang magkaroon ng kaunting gulo. Parang tama nga, total,
Lahat tayo ay mga sibilisadong tao. Kailangang makipag-usap ng matino. Hinimas ni Su Chen ang kanyang baba. Naintindihan ang ibig sabihin ni Feng Yu. Pirmahan mo ito. Ang resulta. Sa sumunod na sandali, iniharap na ni Su Chen ang ebidensya ng krimen kay Nick. Hindi na makapagsalita si Nick. Ngunit nang makita niya ang isinulat ni Su Chen doon, hindi pa rin niya napigil ang magalit at magpumiglas. Ang ibang mga bagay, matatanggap pa niya. Ngunit sinabi ni Su Chen na nagkakalat siya ng basura. Hindi tumutulong sa matandang tumatawid sa daan. Putang ina, ito ba ay krimen din? Hindi pa umaamin. Wang Lin, ikaw na ang bahala sa kanya. Ibinato ni Su Chen ang ebidensya ng krimen kay Wang Lin. Agad na tuwang-tuwang tumakbo si Wang Lin. Hindi man lang tiningnan ang ebidensya ng krimen. Direkta niyang pilit na hinayla ang kamay ni Nick. Ginamit ang dugo nito para maglagay ng thumb mark doon. Tapos na. Ang operasyong ito ay ikinatulala ng lahat. Ano ba talagang klaseng tao ito? Sige na. May ebidensya na. Umamin na ang salarin. Isabit niyo siya para ipaalam sa Tsinghua University na tobyusin siya. Ngumiting sinabi ni Su Chen. Ang mga salitang ito ni Su Chen ay ikinatahimik maging ni Feng Yu. Lumalabas na balak mo pang mangikil ng pera mula sa Tsinghua University. Ang Tsinghua University. Hinaranggan tayo. Ininsulto tayo ng ganito. Hindi ba dapat tayong gumanti? Malinaw na ang ibig sabihin ni Su Chen. Gusto niyang harangan ng pintuan ng Tsinghua University. Pagkasabi niya nito, sandaling natahimik ang lahat. Gulat na tiningnan siya. Akala nila ay nagkamali sila ng dinig. Nagkakamali ka ba? Iyon ay isang namungunang universidad. Hindi ba't naghahanap ka lang ng kamatayan? Si Nick, nagdala lang ng ilang mga walang kwentang tao. Ngunit sa Tsinghua University, iyon ay talagang lugar ng mga nakatagong dragon at nakahigang tigre. Ngunit bahagyang ngumiti si Su Chen. Ang Tsinghua University. Ano naman ngayon? Ano ang ikinagagaling nila? At saka, hindi niya balak na direktang hamanin ang mga estudyante ng lahat ng 4 na taon ng Tsinghua University. Kailangan lang niyang hamanin ang kanilang mga nakatataas na batch. Isang guro ang nagmamadaling pumihil. Bata, huwag kang padalos-dalos. Hindi maaari. Ang resulta, katatapos lang magsalita ng gurong ito. Narinig na niyang walang magawang nagsalita si Feng Yu. Ang bagay na ito, hindi naman talaga hindi maaari. Siya, bilang estudyante ng Luocheng Technical College, ang humaharang sa pintuan, manalo man o matalo. Ang mapapahiya ay ang Tsinghua University. Manalo ang Tsinghua University. Kayo ay isang namungunang universidad. Napaka-ordinaryo lang iyon. Ngunit kayo, tutal, ay isang namungunang universidad. Tapos hinaranggan pa kayo ng estudyante ng isang technical school. Nakakahiya. Matalo, putang ina. Nangungunang universidad pa rin kayo. Tapos natalo pa kayo ng isang technical school. Anong klaseng basurang universidad iyan? Nakakahiya. Malinaw na alam ni Feng Yu ang puntong ito. Alam din niya ang masamang iniisip ni Su Chen. Nag-isip siya sandali. Pagkatapos ay ibinato kay Su Chen ang isang token. Kung may matandang walang hiya na kikilos laban sa iyo, tumawag ka ng tao. Ang ating Luocheng Technical College. Bagamat isang technical school lang, hindi rin hahayaang apihin ng iba ang ating mga estudyante. Nang marinig ang sinabi ni Feng Yu, ngumiti si Su Chen. Ito mismo ang hinihintay kong sabihin ni Feng Yu. Sinadya niyang bigyang diin ang dalawang salitang, bagong estudyante. Kailangan ko pa pong abalahin ang din na bigyan ako ng isang sertipiko. Na nagpapatunay na talagang ako ay isang bagong estudyante ng Luocheng Technical College. Tiningnan ni Feng Yu ng malalim si Su Chen. Pagkatapos ay inutusan ng isang guro na gawin ito. Bago umalis, determinado ring idineklara ni Feng Yu na paalisin lahat ng mga foreign students na ito mula sa Luocheng Technical College. Kasabay nito, mula ngayon, hindi natatanggap ng mga foreign students ang Luocheng Technical College. Pagkasabi nito, nasiyahang tumango si Su Chen. Pagkatapos, tinawag niya si Wu Tao. Hinalugwog lahat ng resources mula sa mga taong iyon. Binugbog sila ng husto. Pagkatapos ay itinapon palabas ng paaralan. Mabilis na lumipas ang 2 araw. Ngayon, sakto namang araw ng welcome ceremony para sa mga bagong estudyante ng Tsinghua University. Napakasigla ng eksena. Ang mga estudyante ay kusang tumayo para salubungin ang mga matataas na opisyal. Baka sakaling mapansin sila ng isang mataas na opisyal.
Hindi ba tiyon ay isang malaking pag-angat na? Putang ina, isang unibersidad. Ganito ang pagkakagawa. Ang hindi nakakaalam. Iisipin pang ito ay isang high-end villa area. Namumula ang mga mata ni Wang Lin. Pareho namang unibersidad. Ang unibersidad ng iba. Tinatawag na unibersidad. Ang unibersidad natin. Parang isang basurahan. Magsimula na tayo. Pagkasabi ni Su Chen, nakita niyang isang estudyante ang lumapit mula sa tapat. Nakangiti. Nagtanong ang lalaking estudyanteng iyon. 4 na kaklase. Mula saang paaralan kayo? May kasama ba kayong guro? Ang kanilang Xinghe University ay nag-imbita ng maraming guro. Ang mga dean ng iba't ibang akademya ay magdadala rin ng mga estudyante mula sa kanilang paaralan. Baka mamaya, mayroon pang isang palitan sa pagitan ng mga bagong estudyante ng iba't ibang unibersidad. Ang tinatawag na palitan, sa totoo lang, ay ilang laban lang para ipagmayabang ang kanilang mga bagong estudyante. Wala, napakatapat ng sagot ni Wu Tao. Kaya't kumunat ang noo ng lalaking estudyanteng ito. Kung gayon, mula saang paaralan kayo? Luocheng Technical College. Sagot ni Wang Lin. Hawak ang kanyang telepono. Naglalaro. Hindi man lang niya tiningnan ang lalaking estudyanteng iyon. Nang marinig ito, agad na nawala ang ngiti sa mukha ng lalaking estudyante. Pagkatapos, malamig siyang ngumisi. Luocheng Technical College. Ang Xinghe University. Tila hindi namin kayo inimbitahan. Isang estudyante sa tabi ang humalakhak at lumapit. Sige na, baka gusto lang nilang bumisita ng kaunti. Bilang mga estudyante ng Xinghe University, dapat mayroon pa rin tayong kaunting pagpapakumbaba. Ang mga bisita ay mga panauhin. Pumasok na kayo. Nang marinig ito, hindi gumalaw ang 4 kina Su Chen. Tahimik lang silang tinitingnan ang 2 tao. Pagkatapos, naglabas sila ng isang liham ng hamon. Ang chief student ng Luocheng Technical College, si Su Chen, narito para humamon. Ang kalmadong boses ni Su Chen ay umalingaw-ngaw. Ngunit nagpatahimik ito sa tarangkahan ng Xinghe University. Lahat ng tingin ay napunta sa kanya. Hinahamon ng Xinghe University. Dumating ang Luocheng Technical College. Ang 2 pangungusap na ito, kapag hiwalay, ay napakamakatwiran. Ngunit kapag pinagsama, hindi na makatwiran. Nanggugulo ba kayo? Ngayon ang welcome ceremony para sa mga bagong estudyante ng Xinghe University. Pinapayuhan ko kayong huwag gumawa ng gulo. Hindi siya pinansin ni Su Chen. Sa halip, nilakasan pa niya ang kanyang boses. Sa tulong ng kanyang chi at dugo, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa loob ng Xinghe University. Ang chief student ng Luocheng Technical College, si Su Chen, narito para humamon.